Ang chairman ng isang conglomerate na talagang mahiyain ay nagtitipon ng lakas ng loob upang umamin ng pag-ibig sa babaeng lihim niyang minamahal sa loob ng 3 taon. Habang nagmamaneho, masyado siyang abala sa pag-iisip ng isang matagumpay na pag-amin kaya hindi niya napansin ang traffic light sa unahan. Sa huli, dahil hindi siya nakapreno sa oras, bumangga siya sa likod ng sasakyan sa harap. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha ng kabilang driver, agad siyang natigilan. Walang iba iyon kundi ang babaeng lihim niyang minamahal, ang binata na nagngangalang Juan Qi. Si Juan Qi ay hindi lang likas na mahiyain, kundi mayroon ding social anxiety, at ang pinakamasama ay hindi siya nangangahas makipag-usap sa mga estranghero. Nang makita ang babae na papalapit, si Juan Qi, sa takot, ay nagmadaling ikandado ang pinto ng sasakyan. Kahit na natatakpan ng tint film ang paningin nito, gulat pa rin siya, kaya nagmamadali siyang nagsuot ng sombrero. Ang babae, na nagngangalang Roon, ay may unang araw sa trabaho ngayon at hindi inaasahan na makakaranas ng ganoong malas. Sa simula, sinubukan pa niyang aliwin si Juan Qi na huwag matakot dahil kahit na siya ang bagong driver na sanhi ng aksidente, may insurance company na bahala. Ngunit si Juan Qi sa loob ng sasakyan ay matagal nang nagpapanik. Matapos ang ilang sandali ng pagpapakalma sa sarili, nagtipon siya ng lakas ng loob upang umamin ng pag-ibig kay Roon sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Sa labas, pagkatapos ng mahabang pagtawag na halos sumakit ang lalamunan niya, unti-unting nawala ng pasensya si Roon. Sumigaw siya, hinihingi kay Juan Qi na bumaba sa sasakyan upang ayusin ang aksidente. Nang makita ang hitsura ng kabilang partido na tila handang lamunin siya ng buhay, huwag nang banggitin ang pag-amin ng pag-ibig. Si Juan Qi ay walang kahit katiting na lakas ng loob na bumaba sa sasakyan. Kinuha niya ang isang tumpok ng pera at ibinigay ito sa bintana, ngunit hindi niya inaasahan na lalo lang magagalit si Roon nang makita ang pera. Dahil galit na galit siya sa gawin ng mga mayayaman. Sumumpa siya na dapat niyang makita ng malinaw kung sino ang nakaupo sa loob ng sasakyan ngayon. Nang makita na si Juan Qi ay talagang ayaw bumaba, pakiramdam ni Roon ay para siyang ininsulto. Sa galit, ikinalat niya ang tumpok ng pera sa himpapawid at pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan. Nagwala siya. Alam ni Juan Qi na hindi na siya maaaring manatili roon ng matagal, kaya mabilis siyang nag-reverse, pumindot sa gas at tumakas. Nang makita ang kabilang partido na nagbabalak na gumawa ng aksidente at tumakas, syempre, hindi madaling bumitiw si Roon. Agad siyang sumakay sa sarili niyang sasakyan at tumapak sa gas upang humabol. Sa paghabol, si Juan Qi ay nagpanik ng husto kaya binuksan niya ang hazard lights. Ang aksyon na ito ay nagpatawa at nagbiro kay Roon sa likuran na kahit isang mamahaling sasakyan ay hindi makakatakas sa kanyang 5 daliri. Ngunit nang maabutan niya ang lugar, natuklasan ni Roon na ito pala ang kumpanya kung saan siya magsisimulang magtrabaho sa unang araw niya. Nang tumakbo siya sa harap ng sasakyan ni Juan Qi, wala na ang driver. Habang si Roon ay nagtataka kung ito ba ang sasakyan ng isang ehekutibo ng kumpanya, narinig ang boses ng security guard mula sa likuran. Kahit na sinabi ng security guard na ito ang sasakyan ng amo ng kumpanya, sa paniniwalang siya ang tama, kaya wala siyang dapat katakutan. Dumiretso pa rin si Roon sa pinakamataas na palapag ng gusali. Iyon ang lugar kung saan nagtatrabaho at nakatira si Juan Qi. Pagkatapos kumpirmahin na walang tao sa silid, pumasok si Roon ng patago. Nang makita ang marangyang interior at mamahaling gamit, hindi niya sinasadyang napabulalas, talagang maganda kapag may pera. Sa sandaling ito, si Juan Qi, nakakatakbo lang pabalik, ay naliligo sa banyo. Nang makita ni Roon ang desk, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Lumapit siya at nagsimulang maghalungkat, tila may hinahanap. Nang bubuksan na niya ang huling drawer, biglang may narinig na tunog ng pagbukas ng pinto. Gayunpaman, dahil napakaunikin ang hitsura niya, hindi niya maiwasang tumingin pa ng ilang segundo. Ngunit ang imaheng ito ay talagang nakakagulat at si Roon ay naglakas loob lang tumingin ng saglit. Nang paalalahanan ni Roon, naalala lang ni Juan Qi na kailangan niyang magdamit. Ngunit paminsan-minsan ay lumingon si Roon na nagpatakot kay Juan Qi na likas na mahiyain kaya siya natumba. Nang lumingon ulit si Roon, hindi na niya nakita si Juan Qi. Nagtaka, mabilis siyang humabol. Tinakpan ni Juan Qi ang kanyang mukha ng 2 kamay, pinipigilan siyang makita. Ang kanyang kakatwa at mahiyain na aksyon ay lalo lang nagpataka kay Roon. Nang si Juan Qi ay walang maatrasan, ang kanyang sekretarya, tulad ng isang tagapagligtas, ay lumitaw sa pinto. Nang makita ang chairman na inaapi ng husto, sumigaw ng malakas si Kalihim Kim, pinipigilan ang pag-uugali ni Roon at ginamit ang lahat ng lakas niya upang hilahin siya palabas. Ngunit si Roon, na nagpupumiglas buong umaga nang hindi pa rin nakikita ang mukha ng kabilang partido, ay hindi madaling sumuko. Sa huli, hindi pa rin niya nakayanan ang lakas ni Kalihim Kim. Nang hinihila, ang mga mata ni Roon ay nagpakita pa rin ang paggalang. Paglabas, binago ni Kalihim Kim ang kanyang saloobin at binalaan si Roon na huwag nang magtangka pang pumunta roon. Sa unang araw niya sa trabaho, napagkamala ng babae ang chairman ng kumpanya bilang isang bagong delivery guy. Nang makita ang kanyang mahiyain at kahiyahiyang hitsura, naniniwala ang babae na ito ang kanyang unang pagkakataon na mag-deliver. Kaya nagpanggap siyang nakatatanda at inaliw siya na huwag mahiya dahil lahat ay may unang beses. Pagkatapos, ipinagmamalaki ni Roon kay Juan Qi na ngayon din ang kanyang unang araw ng trabaho doon. Ngunit kahit na napagod na ang lalamunan ni Roon sa pagsasalita, hindi pa rin naglakas loob si Juan Qi na tumingin ng direkta sa kanya. Biglang hinawakan ni Roon ang kanyang mga mata at umanga sa sakit. Noon lang naglakas loob si Juan Qi na tumingin sa kanya.
Ngunit ito ay isa lamang biro ni Roon. Hindi ba mas maganda kung mag-uusap tayo habang nagkatinginan? Sabi niya, at pagkatapos ay binigyan si Juanqui ng isang tambak ng malalaki at maliliit na bag, pinapaalalahanan siyang i-deliver ito sa tamang oras. Si Juanqui, na hindi marunong tumanggi, ay nahirapan habang tinitingnan ang mga gamit. Hindi siya isang delivery employee. Ngunit kung hindi niya i-deliver, natatakot siyang baka masisante ang kanyang idolo. Bagaman sinabi niyang hindi niya i-deliver, tapat naman ang kanyang mga kamay sa paghawak sa manibela. Samantala, dumating na si Roon sa lugar ng tagpuan, ngunit hindi pa rin dumarating ang delivery guy. Malapit na magsimula ang photoshoot, kaya nagmamadaling pinilit ng team leader siyang tawagan at tanungin kung nasaan na siya. Sa sandaling ito, nang kunin ni Roon ang kanyang telepono, nalaman niyang hindi niya pala na-save ang numero ng delivery guy. Tinanong ulit ng team leader kung aling kumpanya ng courier ang ibinigay niya ng mga gamit, ngunit wala talagang alam si Roon. Ang tanging alam niya ay medyo gwapo ang delivery guy, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. At ang team leader ay sobrang nagalit kaya muntik na siyang magliyab doon. Sa sandaling ito, si Juanqui ay na-traffic. Sa tuwing may libreng oras siya, napupunta siya sa estado ng pag-aalinlangan. Bagaman ang kanyang mga iniisip ay minsan nakakagulat sa iba, ang direksyon ng kanyang pagmamaneho ay laging tama. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, hindi niya mapipigilan ang pagdududa ng team leader kay Roon. Ang mga gamit na hawak ni Juanqui ay puro mamahaling luho at sa harap ni Roon na walang alam. Nagduda ang team leader na nagkasundo ang dalawa na nakawin ang mga gamit. Alam ni Roon na ang tanging tao na makapagpapatunay ng kanyang kawalang sala sa sandaling ito ay ang gwapong delivery guy. Nagmakaawa siya sa team leader na huwag magsumbong sa pulis at naniniwalang tiyak na darating siya. Pagkasabi nito, tumakbo siya upang hanapin ang delivery guy. Kasabay nito, si Juanqui, na pinagpapawisan, ay tumatakbo din patungo sa direksyong ito. Sa wakas, nakita siya ni Roon. Kita mo na, dumating na siya. Alam kong darating siya. 3 taon na ang nakalipas, sa isang sulyap lang, ang binata ay walang pag-aalinlangan na umibig sa babae sa harapan niya. Ngunit dahil sa kanyang likas na pagkamahiyain, wala siyang lakas ng loob na lumapit at makipag-usap. Simula noon, sinimulan niya ang kanyang 3 taong paglalakbay ng lihim na pag-ibig. Kahit na hindi sikat na artista ang babae, sa tuwing may performance siya, nakakatanggap siya ng baukwet ng bulaklak mula sa isang misteryosong tao. Unti-unti, ang baukwet na iyon ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kaya binigyan niya ng isang magandang pangalan ang misteryosong tao na Ian Smith. Isang araw, pagkatapos ng 3 taon, naramdaman ng binata na hindi na siya makapaghintay pa. Nabatid niya na hindi na siya bata, nasa edad na para magparami. Kung maghihintay pa siya, baka magsisi siya. Kaya, nagtipon siya ng lakas ng loob at pumunta sa backstage kung saan nagtatrabaho ang babae. Nang makita niya ang kanyang marikit at makalangit na mukha sa likod ng maskara, hindi sinasadyang lumunok ang binata. Huwag magkamali, si Juanqui ay natatakot at kinakabahan lang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapakalma, isa-isa niyang tinanggal ang 2 sombrero sa kanyang ulo at mailabis na pananabik, dahan-dahan siyang lumapit kay Roon. Ngunit habang papalapit siya, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang kasamahan sa teatro ang nakakita sa kanya at nagtanong kung sino ang hinahanap niya. Sa sobrang takot, mabilis na itinulak ni Juanqui ang baukwet sa kanya at umalis. Kaya ang unang pag-amin ni Juanqui ay nabigo. Di nagtagal pagkatapos, ang baukwet mula sa misteryosong tao ay naihatid din kay Roon sa tamang oras. Kahit na hindi niya alam kung sino ang taong iyon, sigurado siyang nagmamalasakit din sa kanya ang taong iyon tulad ng kanyang namatay na ate. Pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na huwag hayaang maging bulag ang mga baukwet. Baka ang nagbigay nito ay isang pervert na matandang lalaki. Sa kabila ng paninira ng kanyang kaibigan, hindi man lang pinansin ni Roon ito. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagdala ng sariwang bulaklak si Juanqui sa backstage kung saan nagtatrabaho si Roon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin at mga hakbang ay mas determinado kaysa sa nakaraan. Pagkatapos kumpirmahin na tama ang taong aaminin niya ng pag-ibig, tiyak na tinanggal ni Juanqui ang kanyang sombrero at inabot ang bulaklak. Ngunit nang lumingon ang babae, nangati ulit si Juanqui. Para kay Juanqui. Pagkatapos sisihin ang sarili, iaalis na sana niya ang baukwet sa basurahan nang pigilan siya ni Roon na nagmamadaling tumakbo. Nang makita ang kanyang idolo, nawalan ulit ng kumpiyansa si Juanqui at nagmadaling tinakpan ang kanyang mukha ng baukwet. Sa sandaling ito, maging ang paghinga ay naging mahirap para sa kanya. Nang makita na siya ay nautal at hindi makapagsalita, nagalit si Roon kaya nag-swing siya ng kanyang kamay, muntik na makatumba si Juanqui. Sa sandaling ito, itinuturing pa rin ni Roon si Juanqui bilang isang delivery guy. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang ipaalam sa kanya ngayon kung ano ang hitsura ni Smith. Ngunit kahit gaano
paano pa siya mangumbinsi, ang delivery guy sa harapan niya ay hindi nagsalita ng isang salita. Nang makita na hindi gumana ang malumanay na salita, nagpasya si Roon na gumamit ng matinding hakbang. Alam ni Hwan Ki na hindi siya makakalaban, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at nagtago sa banyo ng lalaki. Akala niya ligtas na siya roon, ngunit bago pa siya makainom ng isang lagok ng tubig, narinig na niya ang boses ni Roon. Gusto ko talaga siyang makita kahit minsan lang. Maraming taon na ang nakalipas, sa mga lansangan ng Seoul sa gabi ng Pasko, ang kapaligiran ng pagdiriwang ay laganap sa lahat ng dako. Ngunit sa isang mataas na gusali, nawala ng lakas ng loob ang isang babae na mabuhay pa. Isang malakas na ingay ang umalinggaw-ngaw na pumunit sa kapayapaan ng kalye. Ipinapalagay ng mga tao na hindi na kinaya ng babae ang pambubuli ng kanyang kakaibang amo. Sa isang iglap, ang chairman ng kumpanyang ito ay itinulak sa sentro ng kontrobersya. Ngunit lumipas ang panahon at mabilis na nakalimutan ang insidente. Nagdulot ito ng paghihirap sa bagong sekretarya sa tabi ng chairman. Araw-araw siyang nabubuhay sa takot. Ngunit dahil sa kanyang paghahangad sa pera, umaasa siyang mabibigyan siya ng langit ng pagkakataong makaligtas at umalis sa kumpanya. Kahit na nagtrabaho siya bilang sekretarya ng chairman sa loob ng 3 taon, hindi pa siya naglakas loob na pumasok sa opisina ng amo. Kahit na naglalakad sa labas, kailangan niyang tanggalin ang kanyang sapatos bago siya maglakad. Sa kanyang puso, ang amo ay parang isang multo o mas tamang sabihin, isang pervert. Ang babaeng namatay noong taon na iyon ay may nakababatang kapatid na babae. Ang nakababatang kapatid na babae ay nagtatrabaho sa isang teatro. Sa tuwing may performance siya, ang kanyang ate ay humihiling sa isang delivery guy na magpadala ng baukwet ng bulaklak para magbigay sigla. Ngunit ang kakaiba ay kahit na namatay na ang kanyang ate, nakakatanggap pa rin ng baukwet ng bulaklak ang nakababatang kapatid pagkatapos ng bawat performance. Kaya sigurado ang babae na ang nagpadala ng bulaklak ay kaibigan o kasintahan ng kanyang ate. Noong araw na iyon, nagpa siya si Roon na mag-resign sa teatro. Palagi siyang nababagabag sa pagkamatay ng kanyang ate at nagplano siyang pumunta sa kumpanya kung saan nagtrabaho ang kanyang ate upang imbestigahan ang tunay na dahilan. Ngunit bago umalis, gusto niyang makita ang taong nagbigay sa kanya ng bulaklak sa loob ng 3 taon. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay nasa harapan niya mismo, ngunit ipinagkamali ni Roon siya bilang delivery guy. Dahil sa sobrang pagkamahiyain at nerbiyos, si Hwan Ki, na tinatanong ni Roon, ay hindi makapagsalita ng isang buong pangungusap. Kaya nagalit si Roon at sinaktan at pinagalitan siya. Para mailigtas ang kanyang buhay, tumakas si Hwan Ki patungo sa banyo ng lalaki. Upang makita si Smith, hindi pinansin ni Roon ang pagkakaiba ng kasarian at moral ng mga patakaran at dumiretso sa banyo. Na ikinagulat ng 3 lalaki na nagkukulitan doon kaya muntik na silang umihi sa kanilang salawal. Sa huli, kinailangan ni Hwan Ki na magtago sa isang pribadong stall sa banyo para makaramdam ng kaunting kaligtasan. Nang makita na ayaw lumabas ng kabilang partido, nagpasya si Roon na maupo sa katabing stall habang nagmumura at naghihintay. Ang pinaka nakakasakit sa akin ay hindi ko alam kung bakit nagpakamatay ang ate ko, sabi niya. Nang marinig ang mga salitang ito, labis ding nalungkot si Hwan Ki. Nagpasya siyang makikita niya siya at sasabihin sa kanya upang hindi na mangyari ang trahedya. Sa pagbabalik, upang sanayin ang kanyang kakayahan sa komunikasyon, ang chairman na may social anxiety ay gumawa ng isang bagay na hindi pa nangyari. Imbitahin ang kanyang sekretarya na magtanghalian kasama niya. Gayunpaman, ang kanyang sigasig ay nagdulot ng matinding takot sa sekretarya. Bagaman may mga chismis sa kumpanya na ang chairman ay isang pervert. Ngunit dahil sa trabaho, kailangang pumayag ang babaeng sekretarya. Nang handa na ang chairman ng isang masaganang tanghalian, nag-alala siya na baka hindi gusto ng sekretarya ang pagkain at hindi niya alam na sa sandaling ito, ang sekretarya ay gutom na gutom kaya halos dumikit ang kanyang tiyan sa kanyang likod. Sa sobrang gutom, balak pa niyang kainin ang gamot sa sipon. Sa sandaling iyon, sumilip ang chairman at tinanong kung gutom ba siya. Hindi inaasahan, nagsinungaling si Kalihim Kim na hindi siya gutom habang walang malay na nakahawak sa kanyang tiyan. Narinig ni Hwan Ki ang ingay kaya alam niyang totoo ang balita. Nang sasabihin na sana ni Kalihim Kim kay Roon ang tungkol sa pagpapakamatay ng isang babaeng sekretarya, 3 taon na ang nakalipas, biglang sumakit ng matindi ang tiyan niya. Nang makita ito, nagmamadaling humingi ng tulong si Roon sa chairman. Ngunit kahit na halos mamatay na siya sa sakit, sinubukan pa rin ni Kalihim Kim na pigilan ang ginagawa ni Roon. Sa sandaling ito, nakauwi na si Hwan Ki. Nagalit ang kanyang ama nang makita ang kanyang mahina at parang babae na anak sa harap niya. Binalaan niya si Hwan Ki na sa loob ng ilang araw, sasali siya sa halalan para sa mayor ng Seoul. Sa mga araw na ito, mas mabuting huwag siyang gumawa ng gulo. Bukod sa kanyang ina, ang tanging tao sa pamilya na nagpapadama kay Hwan Ki ng ginhawa ay ang babae sa harap niya. Kahit na hindi niya alam ang kanyang tiyak na pagkakakilanlan, mula sa kanyang matinding tingin, makikita na hindi siya kapatid ni Hwan Ki. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, tumunog ang telepono ni Hwan Ki. Sa kabilang linya, inihayag ni Direktor Kang na na-ospital ang kanyang sekretarya dahil sa hindi pagkain ng tanghalian. Sa pagdagdag ng mga detalye ni Roon, ang chismis tungkol kay Hwan Ki bilang isang pervert na gumagamit ng malamig na karahasan upang abusuhin ang kanyang sekretarya hanggang sa ma-ospital ay mabilis na kumalat online na nagdulot ng galit. Agad na pumunta si Hwan Ki sa ospital upang bisitahin si Kalihim Kim. Inamin niya na mayroon siyang malubhang communication barrier at hiniling kay Kalihim Kim na magpahinga ng mabuti at huwag mag-isip ng kung ano-ano dahil sa kanyang karaniwang malamig na saloobin. Nang marinig ang nakakaantig na mga salita mula sa kanyang amo, hindi napigilan ni Kalihim Kim ang kanyang luha. Hindi niya inaasahan na ang kanyang
misteryosong amo ay mayroon ding ganoong mainit na panig. Sa sandaling ito, si Roon ang pinakamasaya. Nang makita ang mga reporter na nakapalibot sa kumpanya, hindi siya naniniwala na makakaligtas si Juanqui. Tulad ng ginawa niya sa kaso ng kanyang ate. Nagalit ang ama ni Juanqui nang malaman ang tungkol sa insidente, kaya gusto niyang ipasok ang kanyang anak sa isang horno at muling hulmahin. Agad na nahulaan ni Juanqui na sinadya ni Roon na ipaalam ang impormasyon, ngunit kahit na alam niyang sinira niya ang kanyang reputasyon, gusto pa rin niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Bago dumating ang kanyang ama, inutusan niya si Kalihim Kim na huwag ibunyag ang presensya ni Roon. Nagulat ang babae nang malaman na ang delivery guy na matagal na niyang sinasaktan ay ang nakakatakot na demon chairman sa chismis ng kumpanya. Sa ilalim ng pressure mula sa iskandalo na nilikha ni Roon, napilitan ang matandang chairman na tanggalin sa pwesto si Juanqui at pansamantalang hinayaan siyang bumuo ng isang warm-up team. Ang layunin ay hayaan ang 5 empleyado na magtrabaho kasama niya sa opisina upang mabilis na mapawi ang chismis tungkol sa pambubuli ng chairman sa empleyado. May balak si Direktor Kang nasanayin si Roon, kaya sinadya niyang isama siya sa grupong ito. Matindi ang pagtutol ni Juanqui. Sa kanyang puso, umaasa siyang makakabalik si Roon sa kanyang entablado. Ngunit ngayon na wala na siya sa pwesto bilang chairman, wala siyang magagawa kundi sundin ang pag-aayos ni Direktor Kang. Sa unang pagkakataon na nagtatrabaho kasama ang mga empleyado, si Juanqui, na hindi magaling makipag-ugnayan, ay sobrang kinabahan. Sinubukan niyang kontrolin ang bawat kilos niya upang hindi magmukhang masyadong kakaiba. Ngunit pakiramdam pa rin ng mga empleyado na nag-ielo ang kapaligiran. Upang makapagpahinga, naghanda ang lahat ng pagkain, ngunit tumanggi pa rin siya. Sa totoo lang, gusto ni Juanqui na makisalamuha sa lahat, ngunit habang mas pinipilit niya, lalo siyang nagmumukhang isang malamig na pervert. At lalo lang pinaniniwalaan ng lahat na ang kanilang amo ay isang pasyente sa pag-iisip. Sa oras ng tanghalian, nagtago si Juanqui sa kanyang sasakyan, nag-iisip kung paano tutulungan si Roon na makabalik sa entablado. Sa sandaling iyon, nakita niya si Roon na sumakay sa sasakyan ni Direktor Kang. Ang eksenang ito ay biglang nagpaalala sa kanya ng 3 taon na ang nakalipas. Sa parehong sasakyan na ito, nasaksihan niya mismo ang ate ni Roon, si Jae, na umupo sa posisyong iyon. Ang eksenang ito ay labis na nagpabalisa sa kanya. Balak ni Juanqui na tumawag upang pigilan ito, ngunit si Direktor Kang ay nagmamadaling ibinaba ang tawag na nagsasabing abala siya. Sa pagtingin sa kanilang pag-alis, ang puso ni Juanqui ay tila hinukay ng isang tao. Samantala, sumakay si Roon sa sasakyan ni Direktor Kang dahil gusto niyang malaman mula sa kanya kung ano talaga ang kanilang amo. Sinabi ni Direktor Kang kay Roon na mabuting tao si Juanqui, kulang lang sa kasanayan sa komunikasyon at pagiging bukas. Pagkasabi nito, dinala niya si Roon sa isang hotel upang ayusin ang isang mahirap na insidente. Sinubukan ng mga tao sa grupo na imbitahin si Juanqui na sumali sa mga aktibidad ng grupo, ngunit palaging baligtad ang resulta. Maging ang mga empleyado ay nakita ang koleksyon niya ng mga matatalim na kutsilyo. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng matinding paniniwala kay Jogon na may problema ang kanyang amo. Pagkatapos ng araw ng trabaho, umuwi si Jogon at natuklasan na nagpadala muli ng mga bulaklak si Amy Smith. Kasama nito ang isang card na umaasa siyang makakabalik siya sa entablado. Ang hindi niya inaasahan ay ang misteryosong nagpadala ng bulaklak na hinahangaan niya ay si Juanqui pala. Upang mabilis na imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, palihim na pumasok si Jogon sa opisina ni Juanqui noong gabi, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya. Nang makita niyang hindi nagdududa ang kabilang panig, sinamantala ni Jogon ang pagkakataon na ipahayag ang kanyang iniisip, na umaasang ang kanyang amo ay maging mas masaya at mas bukas. Dahil sa pag-imbestiga sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae, 3 taon na ang nakalipas, 5 beses na palihim na pumasok ang empleyado sa opisina ng presidente. Ngunit pinabayaan lang ng tiranong presidente dahil siya ang babaeng gusto niya. Noong gabing iyon, muling pumunta si Jogon sa harap ng mesa ni Juanqui. Hindi man lang nataranta si Jogon, tahimik lang si Juanqui. 3 taon na ang nakalipas, sa libing ni Jae, nasaksihan niya ang matinding sakit ng mga magulang nito. Hindi niya matanggap na basta na lang nawala ang kanyang minamahal na kapatid, at patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Noong gabing iyon, naglakad si Jogon nang walang sapin sa paa sa niebe. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang kalungkutan, at sumunod si Juanqui sa likod. Nasaksihan ang lahat ng sakit nito. May ugali si Juanqui na sumasayaw mag-isa kapag walang tao. Noong umagang iyon, habang masaya siyang sumasayaw, tahimik na binuksan ni Jogon ang pinto ng opisina. Bumalik si Juanqui sa dati niyang malamig na hitsura. Sa tanghalian, napakausyoso ni Jogon sa kung ano ang kinakain ni Juanqui araw-araw. Nang makita niya ang isang pula, parang dugong mansa sa chopping board, takot na takot siya, ngunit sa katunayan ay kulay lang iyon ng kimchi. Gustong panatilihin ni Direktor Kang si Jogon sa tabi niya upang sanayin, habang ayaw naman ni Juanqui na magpatuloy pa siya sa pagtatrabaho sa kumpanya at umaasa siyang bumalik siya sa entablado. Hindi lang binaliwala ni Direktor Kang ang opinyon ni Juanqui, kundi lalo pa siyang naging malapit kay Jogon. Sa alaala ni Jogon, ang kanyang kapatid na babae ay dating ipinagmamalaki
pagmamalaki ng pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, pumasok na siya sa pinakamahusay na kumpanya ng media sa bansa at naging pinakamataas na katulong ng presidente. Hindi inaasahan, iyon pala ang simula ng isang trahedya. Noong panahong iyon, siya ay isang pasaway na bata lamang sa mata ng kanyang ina. Kinabukasan, dahil lang sa sinagot ni Jogon ang tawag ng isang lalaki, nagsiselo si Hoon-ki at sumunod sa kanya. Ayaw niyang maging masyadong malapit ito sa ibang lalaki, kaya malamig niyang sinabihan siyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi maintindihan ni Jogon kung ano ang nangyayari at hindi niya alam na palihim na nagmamahal sa kanya si Hoon-ki. Nagkataon na gustong imbitahan ni Jogon si Hoon-ki na mag-golf kasama ang isang customer kinabukasan. Bilang resulta, ang mayabang na ugali ni Hoon-ki ay nagalit sa customer. Sinadya pa ng customer na bantaan si Jogon. Nang makita ni Hoon-ki na sinasaktan ng customer si Jogon, nagalit siya, hinampas ito at umalis nang hindi lumilingon. Ang empleyado ay nakatayo lamang ng tulala sa pagkakita sa galit na amo. Pagbalik sa kumpanya, ipinabatid ni Hoon-ki kay Direktor Kang na tatapusin niya ang lahat ng kooperasyon sa customer na iyon upang protektahan ang empleyado. Ngunit inakala ni Direktor Kang na masyadong maliit na bagay si Hoon-ki at kung tatapusin nila ang kontrata dahil sa maliit na bagay na ito. Sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kanila sa hinaharap? Ang eksena ni Direktor Kang na humihingi ng tawad sa customer ay hindi sinasadyang nakita ni Jogon. Ang gilas at rasyonalidad ni Direktor Kang ay kabaligtaran ng malamig at mainiting hitsura ni Hoon-ki na lumikha ng isang malinaw na paghahambing sa kanyang puso. Dahil hindi niya matapos ang kooperasyon, nagpa siya si Hoon-ki na gamitin ang kanyang sariling kakayahan upang protektahan si Jogon. Pagkatapos ng magdamag na pagpupuyat, natapos niya ang planong marketing na hiniling ng customer. Kinaumagahan, ipinagkatiwala niya ang responsibilidad ng paglalahad sa isang nakatatandang empleyado. Gayunpaman, nagbigay ito ng lahat ng uri ng dahilan upang tumanggi. Sa puso ni Hoon-ki, siya ang pinakaangkop, ngunit ang pag-aatubili nito ay nakasira sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagalit siya dito, isang bagay na hindi pa nangyayari, ngunit sa mata ng iba, ang aksyon ni Hoon-ki ay pag-abuso lamang sa kapangyarihan. Sa pagiging diktador, nakita ni Jogon ang kanyang kasamahan na nalulumbay at hindi maiwasang maisip ang trahedyang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae 3 taon na ang nakalipas. Bilang hindi direktang salarin ng pagkamatay na iyon, hindi lamang hindi nagpakita si Hoon-ki, kundi wala rin siyang ni isang salita ng paghingi ng tawad. Lumabas na sina Direktor Kang at Hoon-ki pala ay may malapit na relasyon bilang magkapatid. Bagamat hindi pa siya kasal sa kapatid na babae ni Hoon-ki, sa mata ng mga tagalabas, para na silang isang pamilya. Kinabukasan, ang empleyadong itinalaga ni Hoon-ki na magpresenta ay hindi nakarating dahil sa may kailangan siyang gawin sa bahay. Nakita ni Jogon na sa wakas ay dumating na ang pagkakataon na makaganti kay Hoon-ki. Sa ilalim ng kanyang pagmamanipula, itinulak ng lahat si Hoon-ki sa entablado. Ito ang unang pagkakataon na kailangang magpresenta ni Hoon-ki sa harap ng maraming tao. Sa pagtingin sa napakaraming hindi pamilyar na mga mata sa ibaba, labis siyang kinabahan na halos hindi siya makahinga at hindi makapagsalita ng kahit isang pangungusap. Nagsimulang mawala ng pasensya ang mga hukom. Sa huli, ibinato niya ang mikropono sa lupa habang pinapanood ni Jogon ang nakakahiyang eksena ni Hoon-ki. Nagtanong si Jogon sa sarili, ito ba ang paghihiganti? Bakit wala siyang naramdamang kahit katiting na kasiyahan sa kanyang puso? Pagbalik sa kumpanya, nilock ni Hoon-ki ang pinto at hindi pinayagan ang sinuman na pumasok. Kumatok ng kumatok si Jogon at ang ibang mga empleyado, ngunit hindi sila makapasok at lahat sila ay nakaramdam ng panghihinayang sa nangyari ngayon. Ngunit pagsisihan man nila, kailangan pa rin nilang kumain, kaya sa isang restaurant, naglasing ang grupo. Sa huli, si Hoon-ki mismo ang nagbayad at isa-isa silang isinakay sa taxi. Sa labas, isa siyang malamig at dominante na presidente, ngunit sa kaibuturan, isa siyang mainit na tao. Kaya natatakot siyang makaistorbo sa iba kahit sa pagsasalita ng malakas. Gayunpaman, ang isang napakabanayad na lalaki ay inakusahan ng pagpatay 3 taon na ang nakalipas ng babaeng palihim niyang minamahal. 3 taon na ang nakalipas, muling nakita ni Hoon-ki ang kanyang unang pag-ibig. Bilang kalihim, si Jae-hee ay naging love advisor para sa presidente. Salamat sa tulong niya, nagkaroon ng tagumpay ang pag-ibig ni Hoon-ki. Upang magpasalamat, binigyan niya si Jae-hee ng isang pares ng high heels. Sa pagsusuot ng sapatos na bigay ng presidente, labis ang kaligayahan sa puso ni Jae-hee. Si Direktor Kang ay ang ampon na anak na kinuha ng mga magulang ni Hoon-ki mula sa bahay ampunan. Itinuring siya ng ina ni Hoon-ki na parang sarili niyang anak at upang hindi siya makaramdam ng pagkalayo, nagpa siya siyang ipakasal ang kanyang tunay na anak na babae sa kanya. Sa harap ng ganap na kapangyarihan ng pamilya, hindi nag-atubili si Direktor Kang na agad na dalhin ang kapatid na babae na kasama niya sa loob ng 20 taon upang pumili ng engagement necklace. Nang makita ni Jogon ang kanyang kapatid na babae na nakasuot ng high heels na bigay ni Hoon-ki, hindi niya naitago ang kanyang inggit sa kanyang mga mata. Hiningi niya sa kanyang kapatid na babae na bilhan siya ng isang mamahaling necklace. Bagamat naramdaman ng kanyang ina na medyo walang hiya ang bunsong anak, pumayag pa rin ang nakatatandang kapatid na babae. Noong gabing iyon, natuklasan ni Jogon na ang kanyang kapatid na babae ay gumuguhit ng isang larawan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Dahil dito, naghinala siya na mayroon ng minamahal ang kanyang kapatid. Nagkataon, pagkatapos ng 2 araw, sa bisperas ng Pasko, may dula si Jogon sa art center.
Umaasa siyang dadalhin ng kanyang kapatid na babae ang kanyang magiging bayaw upang manood. Sinabi lang ni Zihi na susubukan niya. Kinabukasan sa kumpanya, nag-iisip si Zihi kung anong dahilan ang gagamitin upang humingi ng day off. Ngunit masayang pumayag si Honki. Lumabas na pumayag na ang babaeng gusto ni Honki na makipag-date sa kanya ng formal. Nang marinig ang balita, taos puso rin siyang natuwa para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din sa opisina ang kapatid na babae ni Honki. Masaya niyang ibinalita sa kanyang kuya na sa bisperas ng Pasko, pupunta sila ni Direktor Kang sa Art Center upang manood ng dula. At pagkatapos ay magpo-propose siya sa kanya ng kusa. Sa sandaling ito, nag-aalangan si Zihi kung ibibigay ba ang larawan na iginuhit niya kagabi sa taong palihim niyang minamahal. Nang biglang sumulpot si Direktor Kang at nabigla si Zihi, kaya nahulog ang larawan. Nang makita ni Direktor Kang ang larawan, pinilit niya itong ibigay sa kanya, bagamagi hindi pa siya pumapayag. Ngunit sa totoo lang, plano talaga ni Zihi na ibigay ito sa kanya. Nang bumalik si Direktor Kang sa opisina, naghihintay na ang kanyang amang ampon. Pumunta lang siya upang balaan si Direktor Kang na kahit maging manugang niya ito, hindi niya dapat titingnan ang ari-arian ng pamilya. Pagkaalis pa lang ng amang ampon, natuklasan ni Direktor Kang ang isang listening device sa ilalim ng mesa. Ang aksyon ng amang ampon ay nagdulot ng labis na pagkabigo sa kanya na maging ang nararamdaman niya para kay Jisoo. Ang kapatid na babae ni Honki ay naapektuhan. Noong gabing iyon, inanyayahan niya si Zihi na lumabas para mag-usap. Sa ilalim ng epekto ng alak, isinuot niya sa liig nito ang engagement necklace. Nang makita ang kanyang minamahal na nalulumbay sa harapan niya, sa wakas ay ibinigay ni Zihi ang kanyang sarili sa kanya. Sa underground garage ng kumpanya, nasaksihan ni Honki ang pagtataksil ni Direktor Kang sa kanyang kapatid. Bisperas ng Pasko, humingi ng day off si Zihi kay Honki para manood ng dula ng kapatid niya. Biglang naalala ni Honki na si Jisoo ay may balak ding manood ng dula kasama si Direktor Kang ngayong gabi. Para maiwasan silang magkita, sadyaing gumawa si Honki ng dahilan upang tanggihan ang kahilingan ni Zihi. Kaya, siya mismo ay hindi rin nakipagkita sa kanyang kasintahan. Kahit hindi nakapanood ng pagtatanghal ng kanyang kapatid, tinawagan pa rin ni Zihi si Direktor Kang. Sinabi na hihintayin niya ito sa rooftop ng kumpanya. Sa huli, pinili ni Direktor Kang na iwanan si Jisoo at pumunta sa rooftop para hanapin si Zihi. Ngunit pagdating pa lang niya sa kumpanya, hinarang siya ni Honki at kinwestiyon ang relasyon niya kay Zihi. Sinabi niyang isa lang itong one-night stand na hindi sinasadya. Hindi inaasahang narinig ni Gihi at Jisoo ang lahat ng salitang ito. Ang lalaking ito ay kayang baluktutin ang katotohanan ng walang hiya. Hindi rin inaasahan ni Jisoo na magtataksil ang kanyang fiancé kay Gihi. Isang babaeng banayad at mapagmataas, hindi matanggap na siya ay naging ikatlong tao. Dahil sa pag-ibig, isinuko niya ang kanyang kalinisan, ngunit sa huli ay sinabing masamang babae siyang umaakit sa iba. Sa kawalan ng pag-asa, tumalon siya mula sa rooftop. Si Gihi ay nagtanong, si Direktor Kang ay lubos na nataranta. Nagmakaawa siya kay Honki na panatilihin itong lihim, dahil umabot na sa puntong ito at para sa kanyang kapatid. Pinili ni Honki na itago ang katotohanan para kay Direktor Kang. Ang biglaang pagkamatay ng anak na babae ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang ina. Hindi nagtagal, namatay din ang ina ni Zogon dahil sa labis na kalungkutan. Marahil ay hindi inakala ni Honki na ang isang pamilyang payapa at masaya ay maaaring mawasak sa isang iglap dahil lang walang sinuman ang nagtangkang akuin ang pagkakamali. Balik sa kasalukuyan, nagising ang babae ng maaga. Ang bahagyang amoy ng mint sa tabi ng kanyang unan ay nagparamdam sa kanya ng init. Ngunit hindi niya maalala kung paano siya nakauwi kagabi pagkatapos niyang malasing. Nang makarating sa kumpanya, hindi rin malinaw sa mga kasamahan niya ang nangyari kagabi. Nang makita ang kakaibang hitsura ng amo, malabong naalala ni Zogon na nakita niya ito kagabi. Ngunit mabilis itong itinatwa ni Honki. Nang pumasok sa banyo, inalis niya ang kanyang salamin, namumula ang mga sulok ng kanyang mata. Lumabas na kagabi nang ihatid niya si Zogon na lasing sa bahay. Hindi lang siya nito inalipusta ng husto, kundi sinaktan pa siya ng marahas. Sa opisina, humahanga ang mga empleyado sa mahusay na presentasyon ni Direktor Kang. Sa kumpanya, si Direktor Kang ay ang idolo na hinahangaan ng lahat. Lalo siyang nagiging sikat sa puso ng mga babaeng empleyado. Gayunpaman, hindi alam ng lahat na ang masigasig na talumpati at ang mga natatanging malikhaing ideya ay pawang gawa ni Honki. Ngunit ang tahimik na kontribusyon niya ay hindi kailanman binanggit ni Direktor Kang sa sinuman. Ang buong kumpanya ay naniniwala na ang presensya ni Honki ay walang kabuluhan. Nang araw na iyon, ang video clip na nagpapakita ng pagkaduwag at kahinaan ni Honki ay muling naging top search. Ang mga empleyado pagkatapos manood ay tumawa ng malakas. Nang makita ng kanyang ama ang kanyang walang kwentang anak, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa opisina ni Honki. Walang salita, sumugod ang matanda at nagbigay ng isang mapanganib na collar grip na sipa. Sa pagkakita sa kanyang amo na nakadapa sa lupa at sinasaktan ng iba, hindi siya makatayo lang. Hindi inaasahan, naitapon siya ng matanda sa lupa sa isang galaw lang. Nang makita ito, hindi alam ni Honki kung saan nakuha ang lakas upang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin humupa ang galit nito. Patuloy niyang ininsulto ang kanyang anak at nagbato ng mga dokumento sa mukha nito tulad ng ulan. Sa pagkakita sa dating mataas na presidente na ininsulto ng kanyang ama at nagmukhang walang halaga, biglang nakaramdam ng pagsisisi si Zogon. Nagsisisi siya dahil itinulak niya si Honki sa entablado noong araw na iyon. Mas nagsisisi pa siya dahil in-upload niya ang video clip na iyon online. Nang dumating si Direktor Kang, saka lang tumigil ang matanda sa pag-insulto
sa kanyang anak. Inutusan niya si Direktor Kang na hanapin ang taong nag-upload ng video. Sinabi ni Direktor Kang na mahirap itong gawin dahil gumamit ng anonymous identity ang nag-upload. Nang makitang hindi mahanap ang salarin, galit na hiniling ng matanda na tanggalin sa trabaho ang lahat ng 5 empleyado na naroon noon. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng takot sa lahat ng naroroon. Nang dumating at makumbinsi ni Direktor Kang ang matanda, saka lang binawi nito ang kanyang sinabi. Ang imahe ni Direktor Kang na responsable at matatag, na paulit-ulit na umaayos ng gulo para kay Zogun, ay hindi sinasadyang umantig sa puso ng dalaga. Nang mahimasmasan si Zogun, napansin niya si Honki na nakatayo ng mag-isa sa tabi. Inabot niya ang kamay upang aliwin siya, ngunit tinanggihan ito. Sa sandaling ito, labis na nasaktan ang kalooban ni Honki. Malinaw na siya ang nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya upang protektahan si Zogun, upang protektahan ang lahat. Ngunit sa huli, dahil lang sa ilang salita ni Direktor Kang, naging tagapagligtas ito sa mata ng lahat. Pagkatapos, ikinulong ni Honki ang sarili sa kanyang sasakyan, ayaw makakita ng kahit sino. Nag-aalala si Zogun na may masamang naiisip ito, kaya di patuloy siyang kumatok sa bintana ng sasakyan. Sa huli, dahil hindi na matiis ang abala, kinailangan ni Honki na buksan ang pinto. Pumasok si Zogun, kumuha ng isang drawing at nagtanong, "Ikaw ba ang gumuhit nito?" Lumabas na kanina, habang nagliligpit ang lahat ng mga planong nakakalat sa sahig. Hindi sinasadyang natuklasan ni Zogun na ang kanyang amo ang nasa likod ng lahat ng estratehiya. Sinabi niya rito na ang tagumpay ni Direktor Kang ngayon ay kalahating utang niya. Nakita ng lalaki ng kanyang sariling mga mata ang babae. Mahal niya na nasa bisig ng kanyang magiging bayaw. Sa sandaling iyon, gusto niyang sumugod at suntukin ang lalaki. Ngunit sa huli, hindi niya ginawa dahil duwag siya. Upang sanayin ang tapang ng kanyang anak, ibinigay ng matandang presidente ang mahirap na gawaing ito sa kanyang ampon, si Direktor Kang. Kasabay nito, umaasa rin si Honki na mas maging palakaibigan sa mga miyembro ng grupo. Kaya, sa mungkahi ni Zogun, nagpasya ang lahat na isakripisyo ang kanilang katapusan ng linggo upang magkamping ng magkasama. Sa simula, masaya ang grupo sa paglalaro ng charades. Ngunit nang si Direktor Kang na ang turno upang ilarawan ang salitang yakap mula sa likod, bigla niyang hinila si Zogun sa kanyang yakap. Sa pagkakita sa eksenang ito, galit at nag-aalala si Honki, habang si Zogun naman ay namula sa hiya. Ang kanyang pagkamahiyain ay nagpadama kay Honki na ang kanyang galit ay isa lamang self-pity. Pagkatapos, si Honki na ang sumunod sa entablado. Sa pagsuporta ni Zogun, naniniwala siyang magagawa niya ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay sinampal siya. Ang unang salitang kailangan niyang ilarawan ay kingking tulad ng tunog ng pera, na medyo mahirap. Ang susunod ay pagkabasag at ang pangatlo ay popcorn. Ang mga salitang ito ay lalong nagpadama kay Honki ng kawalan ng kumpiyansa. Bagamat patuloy siyang sinusuportahan ni Zogun, hindi nito naligtas ang kanyang lumalalang kalagayan. Minsan pa nga ay naramdaman niyang wala siyang silbi tulad ng lagi niyang sinasabi. Pagkatapos, dahil sa kawalan ng kumpiyansa, palagi siyang nagpapanatili ng distansya sa lahat. Napansin ng isang nakatatandang babaeng empleyado ang kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang trabaho sa kanyang kamay at sinabihan siyang kumain kasama ang lahat. Ngunit ang kanyang kakamalian sa pagtatrabaho ay hindi nagustuhan ni Honki. Binalik niya ang tinidor at binaliktad ang pagkain. Hindi inaasahang sabay-sabay na tumingin ang lahat sa direksyong ito. Isang empleyado pa ang nagbiro. Ang presidente ng isang chaebol group ay nasanay na kumain ng mamahaling pagkain. Paano siya makakaupo sa parehong mesa kasama tayong mga taga-bukid? Noong gabing iyon, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Isang lalaking kasamahan na palihim ding umiibig kay Zogun ay nagpasya na umamin ngayong gabi. Sa tulong ni Kalihim Kim, excited silang dalawa na naghahanda para sa pag-amin. Gayunpaman, nang dumilim, hindi sinasadyang napulot ni Honki ang switch ng ilaw na maingat na inihanda ng kasamahan. Pagkatapos maglaro sandali, lahat ng ilaw sa likod ay sumindi. Nagkataon, dumating din si Zogun sa sandaling iyon. Nang makita ang maliwanag na I love Lisa banner at ang awkward na mukha ng kanyang amo, pumalakhak si Zogun. Sa kabilang banda, ang kasamahan na nakatayo sa tabi ay gusto nang patayin si Honki. Hindi niya inasahan na ang party ng pag-amin na maingat niyang inihanda ay magiging kasuotang pangkasal para sa iba. Nang makitang sinira niya ang plano ng iba, nagmadaling tumakbo si Honki. Tumingin si Zogun sa kanyang tumatakbong figura at tumawa ng husto. Sa pag-uwi, nakita niyang muli si Zogun na hindi sinasadyang nahulog sa bisig ni Direktor Kang. Pagkatapos, nakita niyang muli ang nakatatandang babaeng empleyado. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na magbahagi ng saloobin sa iba. Kusa siyang humingi ng tawad kay Honki tungkol sa nangyari kanina. Kasabay nito, nagbahagi rin siya tungkol sa saloobin at papel na gusto niya sa trabaho. Pagkatapos marinig iyon, naantig ang babaeng empleyado at napaluha. Ngunit nang dumating si Zogun, naakit ang tingin ni Honki. Nang makita iyon, puno ng pahiwatig na tiningnan siya ng babaeng empleyado at nagbigay ng pampatibay loob, go for it. Sa gabi, nagtipon ang lahat sa paligid ng bonfire at masayang nag-uusap. Paminsan-minsan, sumusulyap si Zogun kay Direktor Kang. Tila may iginuguhit siya at paminsan-minsan ay sumusulyap din si Direktor Kang sa kanya. Pagkaalis ng lahat, napulot ni Honki ang notebook na nahulog ni Zogun. Kasabay nito, sa loob ng kwarto, natuklasan ni Zogun na nawawala ang kanyang notebook at labis siyang nag-alala. Hula ng lahat na sigurado daw na iginuhit niya ang taong pinapangarap niya sa notebook. Nang akala niyang tatakbo na siya palabas upang hanapin ito, nabangga niya si Honki na dumating upang isauli ang notebook. Hindi inaasahan, kinuha ng isang mabilis kumilos at matalas na mata na kasamahan ang notebook. Ngunit nang makita ng lahat ang gawa ni Zogun, nalito ang lahat. Walang nakakilala sa lalaki sa drawing.
Si Honki lang ang nakakaunawa sa damdamin niya sa isang sulyap upang maiwasan na sundan ni Zogun ang yapak ng kanyang kapatid. At para na rin protektahan siya, sinabi ni Honki rito na may fiancé na si Direktor Kang. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito napigilan ang nararamdaman niya para kay Direktor Kang. Para naman sa kanya, patuloy na nagbigay ng atensyon at nanliligaw si Direktor Kang kay Zogun. Hanggang sa araw ng Pasko, ang malabong eksena ng dalawa ay nakita ng fiancé ni Direktor Kang, si Jisoo. Bagamat nakaramdam siya ng matinding inis, hindi siya nagsalita. Katulad na nangyari nang makita niya si Jaehae, 3 taon na ang nakalipas, nagkunwari pa rin siyang masayang bumati sa kanilang dalawa. Kasabay nito, sinadya niyang ipahayag ang kanyang pag-aari sa harap ni Zogun. Nang makita ang kanilang matalik na kilos, saka lang naalala ni Zogun ang sinabi ni Honki, at naunawa na si Jisoo nga ang fiancé ni Direktor Kang upang itago ang pagkadismaya at pagkalito sa kanyang puso. Napilitan lang siyang purihin ang dalawa na bagay sila. Sa totoo lang, hindi si Direktor Kang ang pinuntahan ni Jisoo dito. Dahil mahiyain at kulang sa tiwala sa sarili si Hong Yi-tae mula pagkabata, palagi siyang nag-iisang nagdiriwang ng mga holiday pagkatapos niyang maging matanda. Mahal na mahal siya ng kanyang kapatid na babae. Balak niyang kumain kasama ang kanyang kapatid na lalaki ngayon. Ang mainit na eksena kung saan naglalambing ang kanyang kapatid na babae sa kanyang kapatid na lalaki ay hindi sinasadyang nakita ni Zogun. Ang eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng matinding damdamin at kalungkutan. Damdamin dahil hindi niya inaasahan na si Hong Yi-tae ay isang taong may kasamang kapatid. Kalungkutan dahil nagkaroon din siya ng kapatid na babae na labis siyang pinahahalagahan. Ngunit, sa kasamaang palad, iba na ang lahat ngayon. Sa napakalungkot na kalooban, dinala niya ang kanyang kasuotan sa pagtatanghal at lumabas sa opisina. Ang kanyang nag-iisang at bigong likod ay nakita ni Hong Yi. Sa kalsada sa araw ng Pasko, hindi makasakay ng taxi si Zogun. Nang siya ay nawawalan na ng pag-asa, isang mamahaling kotse ang huminto sa harap niya. Habang siya ay nagtataka, hindi siya pinayagan ni Hong Yi-tae na umupo sa harapang upuan. Sa huli, umupo siya sa likuran ng hindi man lang sumasang-ayon. Sa salamin sa likuran, nakita ni Hong Yi-tae na nakanguso siya at nakatingin sa kanya ng may pag-ayaw. Agad niyang inayos ang salamin sa ibang direksyon. Pagdating nila sa lugar, sinabi ni Zogun na umuwi na siya at makipagdiwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya, habang siya naman ay nagsuot ng kanyang malaking kasuotan sa pagtatanghal. Sa kanilang paghihiwalay, tinanong siya ni Hong Yi-tae kung kailangan niya ng tulong. Sumagot siya, hindi naman ako ang iyong kapatid na babae. Sa katunayan, habang buhay pa si Zihi, pumupunta siya sa isang ampunan upang makipaglaro sa mga bata tuwing Pasko. Ngayon na pumanaw na ang kanyang kapatid, ipinagpatuloy ni Zogun ang gawaing ito para sa kanya. Nang marinig ito, naramdaman ni Hong Yi-tae ang matinding pagsisi. Bigla niyang hinablot ang sombrero sa ulo ni Zogun at hinubad ang kanyang kasuotan sa pagtatanghal. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang pagtawag ni Zogun at naglakad patungo sa ampunan. Kasabay nito, si Direktor Kang ay kumakain ng hapunan ang pagtitipon kasama ang kanyang biyenan at magiging asawa. Kahit na nagpapanggap ang chairman na hindi niya gusto ang sarili niyang anak na lalaki, ang matalik na ugnayan ng dugo ay mas matimbang pa rin kaysa sa isang tagalabas na tulad niya. Sa hapunan, ibinigay ng matandang lalaki ang isang mahalagang proyekto kay Hong Yi. Ang gawaing ito ng kanyang magiging biyenan ay agad nagdulot ng kawalang kasiyahan kay Direktor Kang. Kaya, ang isang pamilyar na eksena mula 3 taon na ang nakakaraan ay nangyari muli. Siya ay nag-iisa na umiinom ng alak para magpalipas ng kalungkutan sa bar. Habang tumatawag kay Zogun upang makipagkita, sa pagkakataong ito, nag-uusap sina Hong Yi at Zogun. Siya ay nalulumbay at sinabi sa kanya, siya ay isang napakabuting babae, ngunit hindi ko siya naprotektahan. Nagtanong si Zogun ng may pag-iingat kung anong uri ng tao ang sekretarya na palaging kasama ng chairman 3 taon na ang nakalipas. Nakita ang kanyang pagsisisi at kawalang magawa, biglang napagtanto ni Zogun marahil ang kamatayan ng kanyang kapatid na babae ay hindi naugnay sa lalaking nasa harapan niya, o marahil mayroon siyang paghihirap na hindi niya masabi matapos isantabi ang pagkamuhi. Ang tanging nais niya ngayon ay hanapin si Smith, ang nagpadala ng mga bulaklak sa kanya sa loob ng 3 taon bilang kapalit ng kanyang kapatid na babae. Sa pag-iisip ng maingat na pangangalaga ni Direktor Kang sa kanya, naghinala si Zogun na siya si Smith. Sa sandaling ito, tumawag si Direktor Kang sa kanya na nasa isang nalulumbay na kalooban at gustong makipagkita. Kaya, nagpasya siyang iwanan si Hong Yi. Sa sandaling iyon, hindi inakala ni Zogun na si Direktor Kang ang siyang utak sa likod ng kamatayan ng kanyang kapatid na babae. Pagdating niya sa bar, lasing na si Direktor Kang at napagkamalan si Zogun na si Zihi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya at patuloy na humihingi ng tawad. Samantala, pagkalabas ni Hong Yi sa ampunan, hindi niya na nakita si Zogun. Sa huli, sinabi sa kanya ng direktor ng ampunan na nagkaroon siya ng biglaang gawain at umalis na. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang kapatid na babae, si Jisoo. Sa simula, hindi niya mahanap si Direktor Kang kaya balak niyang tanungin ang kanyang kapatid. Ngunit ngayon ay natagpuan na niya ang kanyang nobyo sa bar. Biglang, tila may naisip si Hong Yi at nagtanong siya ng may kuryosidad kung nag-iisa ba si Direktor Kang. Nang marinig ito, maingat na tumingin si Jisoo sa labas ng kotse at nakita si Zogun na may dalang antidote na papasok sa bar. Ngunit hindi niya sinabi sa kanyang kapatid ang tungkol dito. Pauwi, sinubukan ni Jisoo na gawing mas komportable ang tulog ni Direktor Kang. Ngunit tila hindi pinansin ang kanyang pag-aalala. Sa paglipas ng panahon sa pakikisalamuha sa mga miyembro ng grupo at sa sabay na therapy mula sa isang psychiatrist, lalo pang umaasa si Hong Yi para sa hinaharap. Gusto niyang sumali sa anumang aktibidad kung saan kasama si Zogun. Sa
Sa katunayan, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa noong araw na iyon na nag-alok na kumain sa labas ang buong grupo. Maagang dumating ang mga empleyado, ngunit hindi nila nakita ang amo sa loob ng mahabang panahon. Nang pumasok si Secretary Kim sa kanyang opisina, nakita niya si Hong Isay na nag-aalangan kung aling damit ang isusuot para mas maging kaakit-akit. At ang pananamit ay siyang lakas ni Secretary Kim. Tiniyak niya kay Hong Isay na tiyak na gagawin niya itong pinaka-nakakaakit na tao sa gabing iyon. Ngunit nang humarap si Hong Isay sa lahat sa isang nakaistilong kasuotan, ang epekto ay hindi tulad ng inaasahan. Ito ay muling nagpabagsak sa kanyang tiwala sa sarili. Kaya di nagmadali siyang umupo sa katabing mesa upang makaiwas sa pagtingin. Sa kabutihang palad, agad siyang hinila ng mas nakatatandang empleyado. Noong oras ng pagkuha ng larawan, gusto talaga niyang makisali sa grupo, ngunit hindi siya makakilos o makapagsalita. Napansin ni Sogon ang sitwasyon at hindi lamang hinila si Hong Is para magpakuha ng larawan kasama ang lahat kundi humingi rin ng pabor sa isang waiter na kunan ng souvenir photo ang buong grupo. Unti-unti, naging mas natural din si Hong Yi. Sa tuwing hindi nakatingin si Sogon, ang lente ng kanyang kamera ay palaging nakatutok sa mukha nito. Ngunit sa sandaling abala siya sa pagkuha ng larawan, nakita naman niya si Direktor Kang na dumating din para hanapin si Sogon. Pagkatapos, lumabas silang dalawa. Matapos marinig ang kanilang pag-uusap, nalaman ni Hong Isay na talagang nakipagkita si Sogon kay Direktor Kang noong Paskong iyon. Isang pakiramdam ng pagtataksil ang bumangon sa kanyang dibdib. Dahil dito, bigla siyang nagalit kay Direktor Kang sa harap ng lahat. Ngunit pagkatapos niyang lumabas, labis siyang nagsisi at patuloy na sinisisi ang sarili kung bakit siya nagalit kay Direktor Kang. Kaya di agad siyang tumawag sa kanyang psychiatrist para magpakonsulta. Hindi niya alam na si Sogon ay naglalakad sa likuran niya. Nang makita niyang narinig ni Sogon ang pagtawag niya sa psychiatrist, nagmadali siyang tumakas at nagtago ang amo sa kusina. At patagong tiningnan ang mga larawan ng magandang empleyado. Habang tinitingnan niya, lalo siyang naiinis, ngunit sa tuwing naiisip niya na ang babae ay may ibang laman ng puso, lalo siyang nagagalit. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, bigla siyang nakita na ang babae ay bumalik pagkatapos ng trabaho. Sa mukhang masaya tulad ng isang bulaklak, siya ay lumapit sa kanya. Lumabas na bumalik si Sogon para kunin ang pita kanyang naiwan sa mesa. Dahil labis siyang nagkagusto, hindi napigilan ni Hong Ifi ang kanyang sarili at biglang nagtanong kung ano ang ginawa ni Sogon kasama si Direktor Kang noong bisperas ng Pasko. Nang marinig ito, nagulat muna si Sogon bago nagpaliwanag ng may pag-aalinlangan na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Marahil, lasing lang ito at nagkamali ng tawag. Nakita ang mukha ni Hong Isay na puno ng pagdududa. Biglang naramdaman ni Sogon na natuyo ang kanyang lalamunan. Kaya di naglakad siya patungo sa kusina habang sinasabi sa kanyang amo na huwag mag-isip ng sobra. Biglang napagtanto ni Hong Isay na may mali at nagmadali siyang tumakbo papunta sa kusina. Sa sandaling kritikal na makikita na ni Sogon ang computer sa mesa, determinado siyang gamitin ang kanyang jacket, ipulupot ito kay Sogon at hinila ito sa kanyang yakap. Nang bitiwan siya, namumula ang mga pisngi ni Sogon sa hiya at ganap niyang nakalimutan na pumasok siya upang uminom ng tubig. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng hindi lumilingon. Pagdating niya sa pinto, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na malakas na tumitibok. Nagtataka kung bakit napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay sinimulan niyang patatagin ang sarili. Kinabukasan, natanggap ni Hong Ifi ang una niyang proyekto na ipinagkatiwala ng kanyang ama tulungan ang Ifi ng isang airline. Naalisin ang hinala ng pananakot sa empleyado. Upang mabuo muli ang kanyang imahe, nagpa siya ang CEO na magbigay ng libre biyahe sa Malaysia para sa mga bata sa ampunan. Gayunpaman, nagkaroon ng ilang hindi magandang insidente sa biyahe dahil ang proyekto ng airline ay direktang may kinalaman sa kampanya ng kanyang ama para sa pagiging alkalde, kaya dilubos niyang pinahahalagahan ito. Bagaman ibinigay niya ang proyektong ito sa kanyang anak, si Direktor Kang pa rin ang pangunahing taong responsable. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakikipag-usap si Direktor Kang sa isang kliyente, ang telepono ng kanyang biyenan ay patuloy na tumutunog. Dahil dito, hindi nasiyahan ang kliyente sa sitwasyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Hong Ifi kay Direktor Kang na asikasuhin ang kanyang personal na usapin at hayaan siyang hawakan ang trabaho. Ngunit, nang nagmamadaling tumakbo pabalik si Direktor Kang, natuklasan niya na tinawag lang siya ng kanyang biyenan upang tanungin kung maganda ba ang kanyang bagong bilhing damit. At nang malaman ng kanyang biyenan na pinabayaan ni Direktor Kang ang isang mahalagang kliyente, ay sinugod niya ito at sinampal ng malakas. Pagkatapos, pinagalitan pa niya ito ng malakas kung paano niya maibibigay ang isang mahalagang kliyente dahil sa personal na bagay na makakaapekto sa kanyang karera sa isang walang kwentang tao. Sa sandaling ito, hindi mailarawan ni Direktor Kang ang kanyang hinanakit. Sa Malaysia, nagulat si Hong Isay nang malaman niya na ang kanyang magiging bayaw ay nag-abala pang maglakbay ng malayo mula sa Korea patungo sa Malaysia upang ligawan ang empleyado. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na nagkakasundo at masayang nagtatawanan, gusto na lang niyang lapitan sila at sampalin ang bawat isa. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay tinatanong pala ni Sogon si Direktor Kang tungkol sa mga paborito at pang-araw-araw na gawin ni Hon If. Hindi sinasadyang napansin ni Sogon si Hon If sa malayo, ngunit nang bumati siya, nagpakita si Hon If ng paghama at piniling magtago dahil sa matinding selos. Nang akmang hahabulin na ni Sogon, hinila siya ni Direktor Kang pabalik at sinabing ganoon na talaga si Hon If simula pagkabata. Ang kanyang personalidad ay tulad ng isang pusa, mahiyain at maina. Kung masusubukan mong lapitan siya, mas lalayo siya. Sa kabaliktaran, kung bibigyan mo siya ng sapat na oras at espasyo, unti-unti siyang kusa na lalapit sa iyo.
Matapos lubos na maunawaan ang sinabi ni Direktor Kang, naramdaman ni Zogun na lubos niyang naunawaan si Hon-i. Kaya, sa sumunod na paglangoy, habang ang lahat ay nakasuot ng manipis na damit at naglalaro sa tubig, siya lang ang nakasuot ng 3 patong sa loob at 3 patong sa labas habang nagbibilad sa araw. Sa totoo lang, gusto rin niyang lumusong sa tubig para magpalamig, ngunit hindi siya makahanap ng dahilan para bumaba. Sa sandaling ito, umaasa siyang may mag-aanyaya sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ng empleyadong si Xerong ang pagiging malungkot ng kanilang amo. Tuwang-tuwa si Hon-i nang makita niyang may taong lumapit sa kanya. Gayunpaman, habang tinutulungan siya ni Xerong na hubarin ang kanyang damit, patuloy siyang bumubulong na hindi maganda ang ginagawa nila. Biglang naalala ni Zogun ang sinabi ni Direktor Kang. Sa halip, sinipa niya si Xerong diretsyo sa tubig at muling isinuot kay Hon-i ang kanyang damit. Ang aksyon na ito ni Zogun ay nagpaiwang walang masabi si Hon-i. Sa pagkakita sa nag-iisa at paalis na likod ni Hon-i, nanatiling naniniwala si Zogun na siya ang babaeng pinakakaunawa sa kanyang amo. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakatanggap si Hon-i ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae. Sa telepono, nag-aalala ang kanyang kapatid na babae na tinatanong kung dumating ba si Direktor Kang sa Malaysia at sinabi rin na patuloy na hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Nang malaman ang hindi katanggap-tanggap na ginawa ni Direktor Kang, lalong naramdaman ni Hon-i na may mali. Habang iniisip niya ito, lalo niyang naramdaman na may nangyari sa pagitan ni Direktor Kang at Zogun noong bisperas ng Pasko. Dala ang kanyang selos, nagpasya siyang hanapin si Zogun. Nang makita si Hon-i nakusa siyang nilapitan. Si Zogun ay labis na natuwa. Nagtanong siya, ano ang ginawa mo noong bisperas ng Pasko? Galit na galit si Zogun dahil patuloy pa rin siyang tinatanong ni Hon-i tungkol sa nangyari noon. Muli niyang pinatunayan na walang nangyari sa pagitan nila ni Direktor Kang. Pagkatapos, tinawagan niya si Direktor Kang at nakipagkita upang tuluyang ayusin ang walang katuturang hindi pagkakaunawaan na ito. Gayunpaman, nakita ni Hon-i ang isang larawan sa pitaka ni Direktor Kang. Ang larawan na iyon ay ang larawang patago niyang iginuhit noong nagkakamping sila. Ang hindi alam ni Hon-i ay itinapon na pala ni Zogun ang larawang iyon, ngunit hindi sinasadyang napulot ito ni Direktor Kang. Ngunit sa sandaling ito, hindi alam ni Hon-i ang katotohanan. Iginiit niya na may nagawang mali si Direktor Kang sa kanyang kapatid na babae. Kaya kusa siyang nagpunta para kausapin ang kabilang panig at questionin ito. Hindi inaasahang pareho silang nagagalit at matapos ang ilang hindi pagkakasundo, nag-away sila. Sa sandaling nag-aaway sila ng walang nananalo sa kagubatan, biglang may narinig silang sigaw ng tulong mula kay Zogun. Agad silang tumakbo patungo sa kagubatan, ngunit hindi pa sila nakakalayo, may 2 daanan na sa harap nila. Upang makasigurado, nagpasya silang maghati ng daan. Naroon si Zogun dahil may isang mapanirang unggoy ang kumuha ng kanyang bag. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw si Hon-i sa likuran niya na puno ng puti. Ngunit nang makita ni Zogun ang kaawa-awang hitsura ng kanyang amo, labis siyang naanti. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang sarili niyang miserable para sa kanya. Pagkatapos, biglang humiga si Zogun sa lupa, nagpapahiwatig na umakyat siya sa likod niya upang kunin ang bag. Ngunit paano magagawa iyon ni Hon-i? Kaya sinabi niya kay Zogun na tumayo, habang siya naman ay tumalikod at yumuko. Agad na naunawaan ni Zogun ang ibig niyang sabihin. Ngunit pareho silang nagpumiglas ng matagal at may kulang pa rin ng kaunti. Nakita na walang saysay ang kanilang pinaghirapan, sinabi ni Zogun kay Hon-i na ibaba siya. Pagkatapos bumaba, dahan-dahan niyang inilagay ang 2 paa sa lid niya. Siya ay isang babae at hindi nag-aatubili, samantalang siya ay isang lalaki at labis na nag-aalangan na hawakan ang kanyang kita. Dahil dito, si Zogun na nakaupo sa itaas ay sumisigaw sa takot ng paulit-ulit. Sa pagkakataong ito, nag-aatubili siyang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan siya. Sumunod si Zogun sa momentum at nahulog sa kanya. Ang biglaang malapitang pagdikit na ito ay nagparamdam kay Zogun sa mabilis na pagtibok ng puso ng kanyang amo. Ngunit ang magandang sandaling ito ay nasira ng pagdating ni Direktor Kang. Dahil na-sprain ang paa ni Hon-i, binuhat siya ni Direktor Kang pabalik sa hotel. Ang pagkamuhi sa pagitan ng 2 kapatid ay naresolba rin. Sa gabi, pumunta silang 3 sa isang bar at nagpa siyang uminom hanggang sa malasing. Sinenyasan ni Hon-i ang pagkakataon na ibalik ang pitaka kay Direktor Kang. At sa wakas ay naunawaan ni Direktor Kang kung bakit niya siya sinaktan. Pagkatapos nito, nag-inuman ang 2 magkapatid ng walang humpay na walang gustong magbigay daan. Sa huli, si Zogun na nahihirapan ang siyang pinakanagdusa. Hindi lamang siya kailangang uminom kasama nila, kailangan niya rin silang ihatid pa uwi. At ang pinakamahalaga, kailangan niya ring matulog kasama sila. Maaga kinabukasan, nagising ang 2 magkapatid mula sa kanilang pagkalasing. Natuklasan nila nang may matinding gulat na biglang may magandang babae na tulad ng bulaklak sa tabi ng kanilang unan. Ang tanawing ito ay nagpahintulot sa 2 duwag na tumakas sa matinding takot. Paglabas, sinabi ni Hon-i kay Direktor Kang na si Zogun ay kapatid ni Jae. Kasabay nito, inamin din niya na ang dahilan ng pagpasok nito sa kumpanya ay upang matuklasan ang totoong dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae noong taong iyon. Nang marinig ito, agad nagbago ang kulay ng mukha ni Direktor Kang. Nagpasya siyang paalisin si Zogun sa trabaho. Ngunit hindi sumang-ayon si Hon-i dahil napansin niyang tila tinatalikuran na ni Zogun ang pagkamuhi. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagising na rin si Zogun. Sa sandaling ito, habang patago siyang tataka sa silid, nakita siya ng lalaking humahabol sa kanya, si Xerong, sa sandaling sumilip siya.
Sa pagkakataong ito, hindi niya maipaliwanag ng malinaw kahit pa magsalita siya. Sa kabutihang palad, inamin na lang niya na natulog siya kasama ang chairman kagabi. Nang marinig ito, naramdaman ni Xerong na nawalan ng kabuluhan ang kanyang buhay. Agad siyang tumakbo sa dalampasigan at nagplano na magpakamatay. Ngunit nang tumakbo siya sa gitna ng dagat, hindi sinasadya siyang nakita ni Secretary Kim na lihim na umiibig sa kanya. Agad siyang tumakbo ni Secretary Kim at hinila pabalik, nagtataka kung gaano ba talaga kahalaga si Zogon sa kanyang puso. Sa halip, sinabi ni Xerong kay Secretary Kim nang mailuha sa mata, ano ang nakakatakot tungkol sa kamatayan. Ang problema ay tinangay ng tubig dagat ang isa ko. Limited edition na sapatos. Matapos marinig ito, wala nang masabi si Secretary Kim. Iyon ang araw ng kanilang pag-uwi. Sa paliparan, nakita ni Hon Isi ang isang banner ng pagbati na Ron Ron, maligayang pagbabalik. Ang tanawing ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang unang pag-ibig 3 taon na ang nakakaraan na mayroon ding pangalang Ron Ron. Sa sandaling ito, may isang babae na lumitaw sa likuran niya, ngunit hindi narinig ni Hon Isi ang tawag ng babae. O baka narinig niya, hindi lang niya alam kung paano haharapin. Tungkol kay Director Kang. Pagbalik niya sa kumpanya, kumalat na ang balita na malapit na silang ikasal ni Jisoo. Lumabas na sa wakas ay napagtanto ng matandang lalaki ang kanyang kasamaan kay Director Kang. Kaya naisip niyang gamitin ang kasal upang alisin ang hidwaan sa pagitan ng dalawa. Pero sa huli, ginagamit pa rin niya si Director Kang. Ang pinaka-ikinababahala niya ay kung aalis si Director Kang. Ang anak niya na si Hwan Ki ay hindi sapat ang kakayahan para magdala mag-isa sa dahilang ito. Lalong nagpursigi si Director Kang na paalisin si Rogue Won, naramdaman niya na si Rogue Won ay parang isang time bomb. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkawasak, pero si Hwan Ki naman ay matigas at hindi pumayag. Dahil naramdaman niya na kinalimutan na ni Rogue Won ang galit, pero ang totoo, malaking bahagi ay dahil hindi niya magawang gawin iyon. Inakala naman ni Director Kang na ang hindi pagpapaalis ni Hwan Ki kay Rogue Won ay sinasadya niyang panatilihin ito bilang isang alas para kontrolin siya. Sa kalagitnaan ng matinding pagtatalo ng dalawa, tahimik na lumitaw si Rogue Won sa likuran nila. Nakita ito, umalis agad si Director Kang. Dahil sa proyekto ng buong grupo, ipinadala si Rogue Won at Hwan Ki upang manood ng pelikula sa sinehan habang hawak ng chairman ng chaebol ang kanyang tasa ng kape patungo sa sinehan para makipag-date sa kanyang empleyadong babae sa gitna ng daan. Nagkataon namang nakita niya ang kanyang first love. Ang first love ay nagtaka at nagtanong, 3 taon na ang nakalipas, bakit mo ako binigo sa date? Ang binata ay tanging humingi lang ng tawad. Gayunpaman, nagpasya siyang kalimutan ang nakaraan, umaasa siyang makakapagsimula silang muli. Sinabi niya ito at inutusan siyang ilibre siya ng isang tasa ng kape. Ito ay nagdulot ng bigla ang pagka-awkward sa binata. Ang dalawa ay awkward na nakatayo sa gitna ng daan. Biglang may isang kotse na mabilis na humarurot para protektahan ang babae. Agad siyang hinila ng binata sa kanyang yakap bilang reaksyon. Ang matalik na aksyon na ito ng binata ay lubos na nakaantig sa first love. Agad siyang nagdeklara na sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas paalam at inagaw niya ang tasa ng kape mula sa kamay ng binata at ininom ito hanggang maubos. Dali-daling sinabi ng binata na inihanda niya iyon para sa iba, pero mayabang na sumagot ang babae. Ininom ko na, anong magagawa mo sa akin? Kasabay nito, sinabi rin niya sa binata na pupunta siya sa kumpanya para hanapin siya pagkaraan ng ilang araw. Nang dumating si Hwan Ki sa sinehan, siya ay naging mahiyain muli. Hindi siya naglakas loob na umupo sa tabi ni Rogue Won at sa halip ay nagtago sa likod. Lihim niyang pinanood ang bawat kilos niya. Nakikita ang kanyang kaibig-ibig na itsura na tumatango-tango parang manok na tumutukan ng bigas. Ang gilid ng labi ni Hwan Ki ay hindi sinasadyang umiti. Nang malapit na si Rogue Won na makatulog, nagdesisyon siyang umupo sa tabi niya. Gayunpaman, nang magising si Rogue Won, wala na ang anino niya sa tabi niya. Pagkagising pa lang, hindi napansin ni Rogue Won ang presensya ni Hwan Ki sa likod niya. Bagamat nabigo ang unang date, labis na natuwa si Hwan Ki kinabukasan. May awkward na ekspresyon sa mukha ni Rogue Won habang papasok sa trabaho. Ngunit nahihiya siyang tanungin ang kanyang amo kung bakit siya umalis kahapon. Noon ay Halloween at nagkaroon si Rogue Won ng ideya na i-make up si Hwan Ki. Ang biglaang kalapit na pagdikit na ito ay nagdulot ng kaunting pagkawala ng kontrol. Kay Hwan Ki tinitigan niya si Rogue Won nang may pagkaakit na nagdulot ng pagkabalisa kay Rogue Won. Pagkatapos, paglabas, nakita ni Rogue Won si Jisoo na naghahanap kay Hwan Ki. Biglang napansin ni Rogue Won ang kwintas sa liig ni Jisoo. 3 taon na ang nakalipas nang inaayos niya ang mga labi ng kanyang ate. Natuklasan niya na ang kanyang ate ay mayroon din katulad na kwintas. Mayroon din akong isang katulad, sinabi niya narinig ito. Nagulat si Director Kang. Si Jisoo ay malinaw na alam kung ano ang nangyari, ngunit sinadya niyang magpanggap na inosente sa harap ng dalawa. Dahil sa pagkataranta, agad na hinila ni Director Kang si Jisoo palayo sa dahilan na kailangan nilang dumalo sa press conference ng kanyang magiging biyenan. Pagdating sa press conference, isang reporter ang nagtanong sa matandang lalaki kung hahatiin niya ba ang kalahati ng kumpanya para sa kanyang magiging manugang unit. Ang matandang lalaki ay walang pakundangan kay Director Kang. Sinabi niyang ampun lang siya na inampun niya. At wala siyang karapatang magmana ng kanyang ari-arian, ngunit hindi rin niya kayang wala si Director Kang. Ang mga salitang ito ay lubos na nakasakit kay Director Kang. Naunawaan niya na gaano man siya kagaling sa puso ng kanyang foster father. Mananatili siyang isang tagalabas. Pagkatapos lumabas, sinabi niya kay Jisoo na lilipat na siya bukas.
Alam ni Jae-soo ang mga paghihirap na dinaranas ni Direktor Kang, ngunit wala rin siyang magawa. Nakita niya ang kanyang fiancé na papalayo sa kanya. Hindi nag-atubili si Jae-soo, nagpasya siyang tumakbo sa kalye at sumalpok sa isang kotse. Kasabay nito, sina Hwan-ki at Ro-won ay papunta sa bahay ng isang kasamahan. Sa trabaho para kumain, habang inihahatid niya ito pa uwi, habang nakatigil sa pulang ilaw, hindi sinasadyang napansin ni Hwan-ki na mailumot sa ngipin ni Ro-won sa sandaling ito. Napakahirap din para sa kanya ang magsabi ng diretsyo dahil ito ay kawalang galang at kung magpapanggap siyang hindi niya nakita, hindi niya rin magawang pabayaan lang mahalaga ay. Kahit anong pilit niyang huwag tumingin, hindi sumusunod ang kanyang mga mata. Sa wakas ay napansin ni Ro-won ang kanyang nag-aalangan na ekspresyon na parang may gustong sabihin sa kanyang isip. Lihim siyang nagtaka kung balak ba nitong magtapat ng pag-ibig sa kanya bigla. Nakaisip si Hwan-ki ng isang paraan na magalang at hindi makakasakit sa kanyang self-esteem. Itinuro niya ang kanyang labi gamit ang kanyang daliri. Hanggang sa umalingaw ang busina ng sasakyan sa likod na nagmamadali sa kanila, iminulat ni Hwan-ki ang kanyang mga mata at napagtanto na mali ang pagkakaintindi ni Ro-won sa kanyang ibig sabihin. Hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy, sinabi niya ng diretsyo ang tungkol sa berdeng mansa, ngunit pagtingin ni Ro-won sa salamin, nahiya siya ng husto at hindi niya alam kung saan magtatago. Agad siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo ng mabilis. Iniwan si Hwan-ki na tulala at hindi naiintindihan ang nangyari. Ang sugat ng kanyang nakababatang kapatid ay hindi naman malubha. Bagamat alam ni Hwan-ki na walang damdamin si Direktor Kang para sa kanyang kapatid, ngunit para sa kanyang kapatid, nagmakaawa pa rin siya kay Direktor Kang na huwag iwanan si Jae-soo sa ospital. Sinabi ng doktor kay Hwan-ki na sa panahon ng pagsusuri, nakakita sila ng ilang peklat sa loob ng hita ni Jae-soo. Nagdududa ang doktor na may mga palatandaan siya ng self-harm. Narinig ito, hiniling ni Hwan-ki sa doktor na panatilihing lihim ito dahil nahulaan niya na ang aksidente sa sasakyan na ginawa ng kanyang kapatid ay para panatilihin si Direktor Kang. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ginawa ni Direktor Kang itong pagkakataon upang magbigay ng kondisyon kay Hwan-ki. Ito ay ang tanggalin sa trabaho si Ro-won. Para iligtas ang kanyang kapatid, walang nagawa si Hwan-ki kundi pumayag kinabukasan. Nang nahihiyang lumapit si Ro-won kay Hwan-ki, nais niyang pag-usapan ang nangyari kahapon. Ang sumalubong sa kanya ay isang transfer order sa trabaho. Hindi ito matanggap ni Ro-won kaya tumakbo siya upang itanong ang dahilan. Ngunit tanging paumanhin lang ang iniwan ni Hwan-ki nang bumaba siya. Gusto niyang tanungin si Direktor Kang kung bakit siya inilipat sa departamento nito. Ngunit hinarangan siya ng ibang empleyado ng tanghalian. Sinadya ni Ro-won na umakyat sa itaas para imbitahan ang lahat na kumain. Ngunit walang tao sa opisina sa sandaling iyon. Isang babaeng nakasuot ng uso ang pumasok at tinanong siya kung nasaan si Hwan-ki. Sa opisina, hindi nakita si Ro-won sa buong umaga. Si Hwan-ki ay mukhang malungkot sa sandaling naaalala niya ito. Biglang itinulak ni Ro-won ang pinto sa una. Inakala niya na isa lang itong guni-guni hanggang sa nanginginig na lumitaw ang kanyang first love. Doon lang siya naniwala na totoo ito sa paraan ng pagtawag ng babae sa pangalan ni Hwan-ki nang may pagmamahalan. Naghinala si Ro-won na marahil ay girlfriend ito ng amo kaya alam niya kung ano ang gagawin at tahimik na tumalikod at umalis. Nakikita ang bigong likuran ni Ro-won na gulo ang isip ni Hwan-ki ng gabing iyon habang pauwi. Nagkataon namang nakita ni Ro-won ang isang dating kasamahan sa theater group. Umaasa ang taong ito na babalik siya sa entablado na nararapat sa kanya. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, kinaumagahan nagpa siya siyang sumulat ng resignation letter. Ngunit hindi niya inaasahang maririnig niya mula sa kanyang kasamahan na si Hwan-ki mismo ang aakyat sa entablado para magpresenta. Dahil sa pag-aalala, hindi niya isinumite ang resignation letter. Lihim siyang nag-iisip na kailangan niyang tulungan ang kanyang amo. Hindi niya alam na ang dahilan kung bakit nagpa siya si Hwan-ki na magpresenta sa entablado ay para maibalik si Ro-won mula sa departamento ni Direktor Kang. Kaya, pumayag siyang makipagpustahan kay Direktor Kang. Hindi naniwala si Direktor Kang na mayroon si Hwan-ki ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang libu-libong pares ng mga mata. Nagkataon namang narinig ni Ro-won ang pag-uusap ng dalawa. Sa mga sumunod na 3 araw, si Ro-won ay empleyado sa departamento ni Direktor Kang. Sa gabi, naging pribadong tutor siya ni Hwan-ki. Minsan, binibigyan pa niya ito ng princess hug bilang gantimpala, ngunit pagkatapos ng ilang pagsasanay, ang pagganap ni Hwan-ki ay hindi pa rin kagaya ng inaasahan. Tanging kapag kaharap niya lang si Ro-won ang mayroon siyang kumpiyansa at sa harap ng iba, siya ay kinakabahan pa rin at nauutal. Malapit na ang araw ng presentation, na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng miyembro ng grupo. Lalo pang sinisisi ni Hwan-ki ang sarili hanggang sa nagtago siya sa banyo. Bigla siyang gustong sumuko, ngunit sa sandaling iyon pumasok din si Ro-won. Hindi niya inalo o sinisi si Hwan-ki, kundi nagsalita lang ng may paghihinayang na naisulat na niya ang kanyang resignation letter. Pagkatapos mong magpresenta, aalis na ako. Pagkatapos, umupo si Ro-won sa tabi niya at pinayuhan siya. Kung talagang kinakabahan ka sa entablado, tumingin ka lang sa akin. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kamay ni Hwan-ki. Hindi inaasahan na dahil sa sobrang pagkasabi, hindi sinasadyang binuksan ni Hwan-ki ang shower. Hindi lang nabasa ang sarili niya, kundi pati na rin si Ro-won. Hindi inaasahan ni Ro-won na ang kanyang kabutihan ay magreresulta rin sa pagiging awkward ng kanyang unang halik. Ngunit kahit na binigyan siya ng lakas ng halik ni Ro-won, ang pagganap ni Hwan-ki sa entablado ay nabigo pa rin ang lahat. Sa sandaling malapit na siyang sumuko, isang biglaang liwanag ang sumikat sa gitna ng madilim na bulwagan. Ang pagdating ni Ro-won ay nagbigay sa kanya ng malaking tapak. Tuluyan niyang nakalimutan ang presensya ng iba.
kahit na ang presentation ay hindi masasabing naging tuloy-tuloy. Ngunit ang nilalaman ay sapat na malalim at nakaantig sa puso pagkatapos ng presentation, lalo pang nakasiguro si Juanqui na ang babaeng malapit nang umalis sa harap niya ay ang babaeng hindi niya maaaring mawala sa harap ng taos pusong damdamin ni Juanqui. Lubos na nahihiya si Roon sa sandaling aaminin na sana niya ang lahat ng ginawa niya noon. Pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang nakababatang kapatid ni Jaehae. Biglang nawala ng malay si Juanqui nang magising siya, kusa niyang hinanap si Roon at sinabi sa totoo lang. Matagal ko nang alam ang layunin mo sa pagpunta sa kumpanya at alam ko ring ikaw ang nakababatang kapatid ni Jaehae. Narinig ito, labis na nagulat si Roon. Sa sandaling ito lang, nakasiguro siyang ang amo sa harap niya ay si Smith na lihim na nagpapadala sa kanya ng bulaklak sa loob ng 3 taon. Kasabay nito, naniniwala rin siyang tiyak na walang kinalaman si Juanqui sa pagkamatay ng kanyang ate, ngunit sinisi ni Juanqui ang kanyang sarili. Sinabing mayroon siyang hindi maikakailang responsibilidad sa pagkamatay ni Jaehae nang gustong malaman ni Roon ang dahilan. Umasa si Juanqui na bigyan siya ng kaunting oras, sinabing mayroon siyang kalungkutan na hindi niya kayang sabihin sa ngayon. Ang ugali ni Juanqui ay nagpahina ng loob ni Roon mula noon, hindi na siya nagtrabaho sa kumpanya hanggang isang araw. Nang si Juanqui ay gaya ng dati na pumunta sa barber shop ng tatay ni Roon upang magpagupit, nagkataon namang kararating lang ni Roon mula sa labas. Sa wakas ay napagtanto ng babae ang lalaking gusto niya ay gusto rin siya, lumingon siya sa loob ng 3 taon. Mayroong hindi mabilang na mga sandali ng pagkabigo, ang binata ay palaging tahimik na nagpoprotekta sa babae. Hindi lang siya lumingon ni isang beses, ngunit nang masayang tumakbo ang babae patungo sa binata. Nakita niya na biglang may isa pang babae sa tabi niya, hindi niya maiwasang magselos. Ang dahilan kung bakit kasama ni Juanqui ang kanyang first love na si Junjun ay dahil nagkamali si Roon sa pag-aayos ng oras ng exhibition room, kaya wala siyang magawa kundi humingi ng tulong sa kanyang first love na si Junjun. Ginamit ni Junjun ang pagkakataong ito upang magsimulang muli kay Juanqui. Kaya nagbayad siya mula sa sarili niyang bulsa para imbitahan ang buong grupo na kumain, ngunit hindi inaasahan, pagkatapos kumain, lahat ay nagsuka at nagtay. Nang pumunta sila sa ospital, nalaman nilang nalason sila sa pagkain dahil alam niyang bukas na ang exhibition. Nagpasya si Roon na tiisin ang sakit upang magpatuloy sa trabaho, ngunit sa huli, bumagsak pa rin siya dahil sa labis na pagod. Sa sandaling inakala niyang makakasama na niya ang kanyang ina at ate, biglang lumitaw ang isang taong hindi dapat lumitaw. Nang magising siya sa private room, puno ito ng kanyang mga kasamahan. Tumingin sa paligid si Roon, ngunit wala si Juanqui. Bigla umalingaw-ngaw ang paghingi ng tawad ni Junjun sa kanyang tainga, ngunit sa sandaling ito, ang nasa isip lang ni Roon ay ang kanyang amo. Nang marinig niya si Junjun na nagsabi na si Juanqui ay hindi lang nag-iisa na nagtatrabaho sa exhibition room, kundi kinain din niya ang meal na in-order ni Junjun. Nag-aalala si Roon at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa sandaling ito. Ang hagdan na kinatatayuan ni Juanqui ay biglang tumagilid, nakita ito. Agad na sumugod si Roon upang suportahan ito at panatilihing ligtas siya pagkatapos sa ilalim ng matinding paghihikayat ni Roon. Sumang-ayon si Juanqui na ipagpaliban ang trabaho, nakikita ang lalaking nagmahal at tahimik na nagbayad para sa kanya sa loob ng 3 taon. Nagdesisyon si Roon na manatili dito ngayong gabi at hindi aalis, pero tuwing naaalala niya ang pagkamatay ni Jaehae, nahihiya si Juanqui na hindi niya alam kung saan magtatago. Lumalabas na sa araw na lumabas ng ospital si Jae-soo. Nalaman ni Juanqui mula sa kanyang kapatid na babae na alam niya ang tungkol sa one-night stand ni Direktor Kang at Jaehae. 3 taon na ang nakalipas. At alam din niya kung bakit nagpakamatay si Jaehae. Pero kahit ganoon, wala siyang kahit katiting na galit kay Direktor Kang. Sinabi niya sa kanyang kuya na si Direktor Kang ang kanyang buhay. Kung hindi siya makakasama sa natitirang buhay niya, mas mabuti pang mamatay siya. Sa pag-iisip nito, lalong nakaramdam si Juanqui ng pagkakasala kay Roon na nagbibigay ng buong pagmamahal sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, hindi gaanong nag-aalala si Roon. Naramdaman niya na sapat na ang 3 taong pagbabayad ni Juanqui para sa kanya. Kahit hindi niya sabihin sa kanya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate, lubos na nagtitiwala si Roon na inosente siya. Ang mga salitang ito ay nakaantig kay Juanqui hanggang sa mapaiyak siya. Samantala, ang tatay ni Roon, pagkatapos pigilin ang galit sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nagdesisyon na makasama ang Chaebol na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang panganay na anak na babae upang magkasama silang mamatay. Ngunit nang dalhin niya ang gas can sa tirahan nito, nakita niya ang kanyang bunsong anak na babae na hindi umuwi ng magdamag, na lumabas mula sa kwarto ng Chaebol. Sa sandaling ito, hindi mailarawan ang pagkadismaya sa puso ng matandang ama. Ngunit ang mas hindi niya matanggap ay, sa loob ng nakaraang 3 taon, siya mismo ang gumugupit ng buhok ng kaaway na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang panganay na anak na babae. Maraming beses na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang anak, ngunit dahil sa kanyang bunsong anak, paulit-ulit siyang nagtiis. Sa harap ng pagsisisi at paghingi ng tawad ni Juanqui, lalong hindi napigilan ang galit sa puso ng matandang ama. Pag-uwi, labis siyang nagdalamhati. Sinigawan ang kanyang anak na babae kung bakit siya nagpakababa ng ganyan. Bakit siya sumama sa kaaway na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ate. Gayunpaman, si Roon ay hindi kailanman nag-isip tungkol sa nararamdaman ng kanyang ama. Dahil sa pag-ibig, maaari siyang magtiwala kay Juanqui ng walang kondisyon, ngunit hindi siya kailanman tumayo sa pananaw ng kanyang ama upang mag-isip. Hindi man lang siya nag-atubili na isisi ang lahat ng pagkakamali para sa pagkamatay ng kanyang ate at ina sa kanyang ama, sinisisi ang kaduwagan nito sa pagkasira ng isang pamilyang dating masaya at payapa.
Ang mga salita ng kanyang anak na babae ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ng matandang ama. Nakikita ang likuran ng kanyang anak na babae na umaalis. Sa kanyang mga mata ay ang kawalan ng kakayahan at kalungkutan na hindi niya maitago. Pagkatapos noon, si Rowoon ay parang walang nangyari at pumunta kay Hwan-ki upang makituloy. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ni Hwan-ki ang pag-alis niya sa bahay. Pinayuhan niya itong kumain at umuwi ng maayos. Habang kumakain, nagreklamo pa rin si Rowoon tungkol sa kawalang kakayahan ng kanyang ama sa harap ni Hwan-ki. Tiyak na pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili at iyon ay dahil sa iyo. Ang paliwanag ni Hwan-ki ay nagdulot ng malaking kahihiyan kay Rowoon. Hindi niya inasahan na hindi niya kilala ang kanyang ama tulad ng isang outsider upang hindi mag-alala ang matandang ama para sa kanyang anak na umalis sa bahay. Mabilis na pinaalis ni Hwan-ki ang bisita. Ngunit sinamantala niya ang pagiging abala ni Hwan-ki at tumakbo ng diretso sa kwarto ni Hwan-ki, ngunit dahil maikli ang kanyang mga binti. Bago pa siya makatalo ng 2 beses, nahuli na siya ni Hwan-ki. Alam ni Hwan-ki na kung hindi uwi si Rowoon sa gabing iyon, tiyak na hindi makakatulog ang kanyang ama. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Rowoon. Sa sandaling ito, ang nasa isip lang niya ay ang ideya na magkaroon ng sanggol kasama si Hwan-ki. Sa harap ng pagiging pabigat ni Rowoon, napilitan si Hwan-ki na payagan siyang manatili ng isang gabi. Ngunit bago matulog, nagtakda siya ng 3 patakaran. Una, bawal humilik. Pangalawa, bawal samantalahin ang pagkakataon habang tulog ang kabilang partido. Pangatlo, mas lalong bawal ang may gawin na parang kakoo na umaagaw ng pugad ng Sparrow. Ngunit nang nakatulog si Rowoon, ang ingay ay umalinggaw sa kalangitan. Hindi mapigilan ni Hwan-ki at gumapang siya palapit dito dahil sa pagtataka. Nakikita ang kakaibang posisyon ng pagtulog at ang kaibig-ibig na mukha ni Rowoon. Hindi sinasadyang umiti si Hwan-ki. Ngunit sa sandaling ilalagay na sana niya ang unan para kay Rowoon, isang nakakahiya na eksena ang nangyari. Ang chaebol chairman ay gusto lang ilagay ang unan para sa natutulog na empleyadong babae. Ngayon, bigla itong nagmulat ng mata. Sa sobrang takot ng chairman, gumulong siya at gumapang papasok sa kanyang sariling taguan. Habang si Rowoon ay tumawa ng malakas, hinabol niya ito at binigyan ng halik. Kasabay nito, binalaan din niya ang chairman na maging disente. Ako mismo ay nahihirapan ng pigilan ang sarili. Kung aakitin mo pa ako, hindi ako sigurado kung anong malaking bagay ang magagawa ko. Ang mga salitang ito ay nagpatindig balahibo sa amo na nagtatago sa kumot. Kinaumagahan, nahuli ng mga maagang dumating na kasamahan ang eksena ng 2 lalaki at babae na magkasama sa isang silid. Walang nagawa si Hwan-ki kundi pumunta sa tindahan ng damit pambabae para bumili ng damit para kay Rowoon. Hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang kapatid na babae doon. Sa wakas, sa tulong ng kanyang kapatid na babae, nakapili siya ng angkop na damit. Gusto talagang malaman ng kapatid na babae kung sino ang magiging sister-in-law sa hinaharap, ngunit tikom ang bibig ng kanyang kuya. Hanggang sa nakita ni Jae-soo si Rowoon na nakasuot ng damit na siya mismo ang pumili. Doon lang niya nalaman na ang babaeng gusto ng kanyang kuya ay si Rowoon. Nang gabing iyon, si Rowoon ay umuwi ng mailabis na pagkakasala at napansin niyang wala ng mga larawan ng kanyang ina at ate sa bahay. Mula nang mamatay ang panganay na anak na babae at asawa, ang matandang ama ay laging nabubuhay sa walang katapusang pagsisisi. Upang kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli, inilipat niya ang lahat ng mga larawan ng mag-ina. Ang ginawa ng ama ay lubos na nakasakit sa anak na babae, ngunit ang hindi pag-unawa ni Rowoon ay naging sanhi ng pagtanggap niya ng sampal mula sa kanyang ama. Nakikita ang malungkot na likuran ng kanyang anak na babae na umaalis, ang puso ng ama ay puno ng pagsisisi at kawalang kakayahan. Humagulgol si Rowoon at muli siyang naghanap ng tirahan kay Hwan-ki. Ibinuhos ang lahat ng kanyang kalungkutan. Nang makita niyang bumuti na ang kanyang kalagayan, pinayuhan siya ni Hwan-ki na umuwi na. Ngunit sa sandaling iyon, biglang itinulak ni Junjun ang pinto at pumasok. Nang marinig ang mga salita ni Rowoon, nagtataka namang nagtanong si Junjun kay Hwan-ki kung nandito na si Rowoon, bakit mo pa ako tinawag? Sa pagkakataong ito, kahit may 100 bibig si Hwan-ki, hindi niya maipaliwanag ng malinaw pagkatapos, ang 2 babae ay nag-away dahil sa pag-aagawan. Mating rights at walang gustong magbigay. Buong pagmamalaki na sinabi ni Junjun kay Rowoon na ang dahilan kung bakit gustong magsuot ni Hwan-ki ng black hoodie ay dahil sa kanya. Nilibak din niya si Hwan-ki kung bakit niya magugustuhan ang isang tomboy na kasing liit nito. Ang mga salitang ito ay lalong nakasakit kay Rowoon na mayroon ng inferiority complex tungkol sa kanyang tangkad. Bilang resulta, ang 2 babae na nag-aagawan dahil sa selos ay hindi nalasing, ngunit si Hwan-ki naman ay nalasing ng husto. Upang maging mas mature at hindi mukhang bata, sinadya ni Rowoon na basain ang kanyang mahabang buhok at nagbalot ng tuwalya, pagkatapos ay humarap. Nang makita ito ni Hwan-ki, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Rowoon ay kumilos ng natural at walang bahid ng hiya. Sa araw na iyon, nagkita ang 2 magkapatid sa art exhibition ni Junjun. Umaasa si Hwan-ki na haharapin ni Direktor Kang ang kanyang sarili at kusang sasabihin kay Rowoon ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jae-hee. Ngunit mariing tumanggi si Direktor Kang. Nang malaman ito ni Jae-soo, walang dahilan siyang sinaway ang kanyang kuya. Bakit dahil sa pagkamatay ng isang estrangherang babae, pinipilit niya si Direktor Kang? 3 taon na ang nakalipas, galit na tinanong ni Jae-soo si Jae-hee kung paano niya napakilo si Direktor Kang. Ang mahinang si Jae-hee ay tanging nakapagsalita lamang na talaga raw ay hindi niya alam na ikakasal na pala si Direktor Kang. Nang makita ito, kinuha ni Jae-soo ang isang balaraw at sinugatan ng malalim ang sariling braso. Agad na bumuhos ang sariwang dugo mula sa bibig niya at siya ay sumigaw na humihiling kay Jae-hee na maglaho ng tuluyan.
Para kay Jisoo, si Direktor Kang ay hindi nagkamali, ang nagkamali ay ang inosenteng si Jae. Ang babae ay di sinasadyang nakita ang kwintas na ibinigay ng kasintahang lalaki sa namatay na kasintahan 3 taon na ang nakalipas, na ngayon ay suot sa liig ng kanyang magiging hipag. Habang inihahatid pa uwi ang kapatid na babae, ang dalawang magkapatid ay tahimik. Hindi napigilan ni Jisoo ang kanyang pag-uusisa at kusa niyang tinanong ang kanyang kapatid na lalaki tungkol sa tunay na pagkatao ni Jogun. Ang kapatid na lalaki ay lantaran na umamit na siya ang tunay na nakababatang kapatid ni Jae. Sa pagkarinig nito, sa wakas ay naunawaan ni Jisoo kung bakit iginigiit ng kanyang kapatid na lalaki na dapat sabihin ni Direktor Kang ang buong katotohanan. Kaya pala ay dahil kay Jogun. Sa sandaling ito, labis na natakot si Jisoo. Alam niya ng husto na kapag nalantad ang katotohanan, tiyak na iiwan siya ni Direktor Kang. Kaya buong kabaliwan siyang nagmakaawa sa kanyang kapatid na lalaki na iwan si Jogun para sa kanya at huwag ilantad ang katotohanan. Ang kawalang magawang pag-iyak ng kanyang kapatid na babae ay naglagay sa kanya sa isang kalagayan ng pag-aatubili. Kung bibitawan, hindi niya kayang mahiwalay kay Jogun. Ngunit kung hindi bibitawan, natatakot siya na baka gumawa ng di matalinong bagay ang kanyang kapatid na babae. Nang bumalik siya sa bahay ng may pagod na katawan, nakita niya si Jogun na nakatulog sa sopa habang naghihintay sa kanya. Sa mga sumunod na araw, si Honni ay nagsimulang sadyang lumayo kay Jogun. Paminsan-minsan ay nakikipagkita siya kay Junjung para makipag-usap. Pagkatapos ng maraming taon, pareho na silang mga nasa hustong gulang na ngayon na taos pusong makapagbibigay ng pagpapala at makapag-iisip para sa isa't iisa. Ngunit hindi pa rin nakalimutan ni Junjung na asarin si Jogun. Sa bawat pagkakataon, ang inosenteng si Jogun ay nagsiselos. Upang kumalma, nag-iisa siyang niyakap ang gitara at kumanta. Sa oras na ito, umuwi si Honni at nakita ang nag-iisa, ngunit optimistang hitsura ni Jogun. Alam ni Honni na labis siyang nagdusa sa nakalipas na panahon. Kaya kusa niyang kinuha ang gitara mula sa kamay nito at nagsimulang mag-ukit ng kanta. Isang nakakatawang kanta mula kay Honni ang nagpatawa kay Jogun ng labis. Pagkatapos, malumanay na tumugtog at kumanta si Jogun ng isang awit ng pag-ibig. Ang eksena ng dalawang nagliligawan ay biglang nakita ni Direktor Kang na biglang dumating. Nagmamadaling tumayo si Jogun at nahihiyang sinabi na ang kantang ito ay inihanda upang batiin ang kasal niya at ni Jisoo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng labis na kahihiyan at pagkasuklam kay Direktor Kang na labis na nadadala ng pagkakasala at hindi alam kung saan magtatago. Kaya tumalikod siya at umalis. Sa totoo lang, ang loob ni Direktor Kang ay pinahihirapan din ng sakit. Sinabi niya kay Honni na minsan ay minahal din niya si Jisoo, ngunit ngayon ay kumupas na ang pagmamahal. Nagreklamo siya na lahat ay may sariling mga sikreto, ngunit bakit ang kanyang sikreto ay hindi maaaring ilantad sa liwanag. Pinayuhan siya ni Honni na bitawan ang pasanin sa kanyang puso. Kung nagkamali siya, dapat siyang tumayo ng matapang at harapin ang kahihinatnan. Ano man ang maging resulta, tiyak na mananatili siya sa tabi niya. Ngayon ang malaking araw ng kasal ng mag-asawa. Gayunpaman ang ikakasal ay may mabigat na damdamin at tinawag ang ikakasal na babae palabas. Sa palaruan kung saan sila unang nagkita, hindi makakalimutan ni Jisoo. Noong bata pa siya, sa kanyang pinakamatakot at pinakawalang magawang sandali, isang gwapong batang lalaki na may dalang cotton candy ang nagpakita sa kanyang harapan. Ngunit sa sandaling naramdaman ni Jisoo na abot kamay na ang kaligayahan, nais ni Direktor Kang na itigil ang kaligayahang ito. Nang marinig ito, agad na natakot at nagpanik si Jisoo. Upang panatilihin ang kaligayahang ito na mahirap makamit, hinimok niya si Direktor Kang na magmadali sa lugar ng kasal. Naghihintay pa rin ang mga magulang doon, ngunit si Direktor Kang ay nagdesisyon na. Sinabi niya kay Jisoo na lahat ay kasalanan niya. Malinaw na alam mo na matagal na akong nagtaksil sa iyo, ngunit mag-isa mong tiniis ito sa loob ng 3 taon at pinahirapan mo rin ang sarili mo sa loob ng 3 taon. Ngunit si Jisoo, na nabulag ng pag-ibig, ay hindi nag-isip ng ganoon. Sa kanyang puso, si Direktor Kang ay hindi nagkamali, ang nagkamali ay ang namatay na si Jae. Samantala, sa kabilang banda, katatapos lang mag-ayos ni Jogun at naghahanda siyang sumama kay Hwangki sa kasal ng dalawa. Ngunit nang makita ni Hwangki ang kwintas sa liig nito, nagdahilan siya na hindi siya nakatanggap ng imbitasyon upang tumangging sumama. Gayunpaman, naghanda si Jogun ng espesyal na regalo para sa bagong kasal ng may prinsipyong hindi mag-aaksaya. Dinala niya ang regalo sa opisina ni Direktor Kang. Hindi niya inaasahan na makita ang isang larawan sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang larawang ito ay mismong iginuhit ng kanyang ate ilang araw bago siya magpakamatay. Noon lamang niya napagtanto na ang lalaking minahal ng kanyang ate noong taon na iyon ay si Direktor Kang pala. Sa sandaling ito, si Direktor Kang ay humarap sa kanyang mga adoptive parents at sinabing hindi niya maaaring pakasalan si Jisoo. Sa pagkarinig nito, galit na galit ang matanda at halos himatayin sa galit. Nais niyang gamitin ang bote ng alak at ipukpok dito, ngunit sa mahalagang sandali, nagpigil pa rin siya. Pagkatapos, sinabi ni Direktor Kang ang buong katotohanan na si Hwangki ang umako ng kasalanan para sa kanya. Na siya ay nagtaksil kay Jisoo at naging sanhi ng pagkamatay ni Jae. Ang lahat ng ito ay narinig din ng malinaw ni Jogun na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi inakala ni Jogun na ang lalaking minsan niyang sinamba ay siya palang may gawa ng pagkamatay ng kanyang ate. Kasabay nito, napagtanto rin niya na ang kwintas na itinuring niyang isang kayamanan ay siya palang ugat ng pagkamatay ng kanyang ate. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam. Pagkatapos, pumunta si Jogun sa rooftop kung saan nagpakamatay ang kanyang ate.
Nang akma niyang itatapon ang kwintas, narinig niya ang boses ni Jisoo sa kanyang likuran, "Huwag mong kamuhian si Direktor Kang, ako ang pumatay sa ate mo." Dahil sa pagkabaliw sa pag-ibig, nagpa siya si Jisoo na ipagpalit ang buhay sa buhay. Balak niyang wakasan ang kanyang buhay sa mismong lugar kung saan tumalon si Jaehee. Ngunit sa sandaling gusto nang mamatay ni Jisoo, niyakap siya ng mahigpit ni Jogun. Bagaman naisip niya na minsan na maghiganti para sa kanyang ate, hindi ito ang resulta na gusto niya. Dumating si Hong-i sa tamang oras at nailigtas ang kanyang kapatid na babae matapos makatulog si Jisoo. Gustong malaman ni Jogun mula kay Hong-i ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate. 3 taon na ang nakalipas, hindi matanggap ni Jisoo ang pagtataksil ng kanyang kasintahan, ngunit ibinunton niya ang lahat ng sisi sa inosenteng si Jaehee. Hindi rin siya nag-atubiling gumamit ng anumang paraan upang patayin ang kanyang ate. Sinugatan ang pulso upang maprotektahan ang kanyang pag-ibig. Nagdulot ito ng lalo pang takot kay Jaehee na nagpapakita na sinisisi niya ang sarili. Hindi siya makapaniwala na nagdulot siya ng ganoong kalalim na sakit kay Jisoo. Pagkatapos, dahil sa labis na pagkawala ng dugo, mahinang bumagsak si Jisoo sa bisig ng kanyang kuya at nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nakahiga sa kama ng ospital. Puno ng pagsisisi at panghihinayang ang puso ni Hon-i. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text message mula kay Jaehee na gustong makipagkita, ngunit dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang kapatid na babae, hindi niya ito pinansin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isa pang text message mula dito. Nang malinaw na mabasa ni Hon-i ang nilalaman, nagpa siyang umalis sa ospital at tumakbo papunta sa kumpanya. Gayunpaman, huli na siya ng isang hakbang. Sa maalikabok na bintana, tanging isang pares ng takong na sapatos na ibinigay niya rito ang natira. Mula noon, nalubog siya sa matinding pagsisisi. Kung hindi niya pinigilan si Jaehee na pumunta upang manood ng pagganap ng kanyang kapatid na babae noong araw na iyon, kung nakinig siya sa damdamin nito noon, marahil hindi sana nangyari ang trahedya. Nakalulungkot, ang lahat ng bagay sa mundo ay nagtatapos lamang sa mga pagkakamali at panghihinayang na hindi na kailanman mababayaran. Sabi pa, ibinigay ni Hon-i kay Jogun ang takong na sapatos ni Jaehee. Pagkatapos ng pagkawala ni Direktor Kang, mabilis na kumalat ang chismis sa kumpanya na nagpakamatay si Jaehee dahil sa pangangaliwa ni Direktor Kang. Sa dalawang babae, si Direktor Kang ay dahil dito napawalang bisa ang kasal at pinalaya sa bahay. Nagsimulang maghaka-haka ang mga empleyado sa ibang departamento kung may kakayahan ba si Hon-i na pumalit sa pamumuno ng kumpanya kapag umalis na si Direktor Kang. Sa sandaling ito, tumayo ang mga empleyado sa grupo ni Hon-i at iginiit na ang kanilang boss ang pinakakaakit-akit. Tungkol naman kay Jogun, mula nang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ate, hindi na siya nagtrabaho sa kumpanya. Kaya piikusa siyang yaya ni Jeonjun na lumabas para magsaya. Sa oras na iyon, tinakot pa niya si Jogun na kung patuloy siyang mag-aatubili, babawiin niya ang pagmamay-ari kay Hon-i. Si Jisoo, pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapahinga, sa wakas ay umamin na kay Direktor Kang tungkol sa ginawa niya kay Jaehee 3 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, nagpa siya rin siyang bibitawan na ito upang mabuhay siya sa paraang gusto niya. Pinili din ng ama ni Jogun na patawarin si Hon-i, araw ng mga puso noon. At ito rin ang unang pagkakataon na umakyat si Hon-i sa entablado para sa isang pangkalahatang pagpupulong ng empleyado. Bagaman siya mismo ang nagmungkahi ng pulong, labis pa rin siyang kinakabahan ng papalapit na ang oras. Ang masamang chairman ay yumuko lamang upang itali ang kanyang sintas ng sapatos at hindi inaasahan, ang babaeng empleyado ay walang galang na humiga sa kanyang likod. Nang makita ang masungit na ekspresyon ng boss, nahiya ang babaeng empleyado at napagtanto niyang medyo nag-iisa siya. Ngunit nang akma siyang tatayo at aalis, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at pagkatapos ay buong tatag siyang kinarga sa likod. Ganoon, kinarga ni Hon-i si Jogun pauwi at pareho silang nag-aatubili ng maghiwalay. Sinuportahan ni Hon-i ang pagkakataon na regaluhan si Jogun ng isang kwintas bilang tanda ng kanilang pag-ibig. Bilang ganti, binigyan siya ni Jogun ng isang halik. Sa sandaling naramdaman nila na malawak ang kanilang kinabukasan, ang pagdating ng isang lalaki na dating nanligaw kay Jaehee ay agad na sumira sa kaligayahang ito na mahirap makamit. Sinabi ng lalaking iyon kay Hon-i na wala siyang karapatang mahalin si Jogun. Ang dahilan ay 3 taon na ang nakalipas. Ang taong talagang minahal ni Jaehee ay si Hon-i, ngunit dahil sa malaking agwat ng katayuan, kinailangan ni Jaehee na itago ang kanyang pag-ibig sa kanyang puso. Ang larawang iginuhit niya ay orihinal na para kay Hon-i dahil lang nakita ni Jaehee si Hon-i na nakatingin sa labas ng bintana ng maraming beses. Madalas din siyang pumupunta sa bintana upang iguhit ang lahat ng nakikita niya upang mabigyan ang chairman ng regalong puno ng espesyal na kahulugan sa araw ng Pasko. Gayunpaman, si Hon-i, nakasangkot, ay walang ideya at upang baguhin pa ang kanyang unang pag-ibig, inanyayahan niya si Jaehee na maging target para sa pag-ensayo ng pagpapahayag ng pag-ibig. Tungkol dito, si Jaehee ay walang salitang reklamo at lihim pa siyang nagpasalamat sa babae dahil binigyan siya nito ng pagkakataong makipag-date sa chairman ng madalas. Bagaman alam ni Jaehee na isa lamang siyang artista, masaya pa rin siya dito. Pagkatapos, sa isang nakakabaliw na kaayusan ng tadhana, nahulog siya sa bisig ni Direktor Kang. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jaehee na magpakamatay ay hindi dahil sa iniwan siya ni Direktor Kang, ngunit dahil mula noon naramdaman niya na hindi na siya maaaring humarap kay Hon-i ng marangal, malinis at dalisay. Noong gabi ng pangyayari, kung kinuha lang ni Hon-i ang tawag ni Jaehee at nakinig sa kanyang paliwanag, marahil hindi sana nangyari ang trahedya. Pagkatapos makinig, natigilan si Hon-i, hindi niya inakala na ganoon ang katotohanan, na siya pala ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala kay Jaehee.
Sinabi ni Honmi ang lahat kay Zogun, ngayon ay hindi alam ng dalawa kung paano haharapin ang isa't isa at hindi rin alam kung dapat bang magpatuloy ang relasyong ito. Upang mabayaran ang mga panghihinayang ng kanyang ate noong nabubuhay pa ito, kinuha ni Zogun ang larawang iginuhit ng kanyang ate mula sa drawer at ibinigay ito kay Honmi ng personal. Nang makita ang nag-aatubiling likod ni Zogun habang umaalis, si Honmi ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang pigilan siya. Ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay tahimik na protektahan siya mula sa likod. Katulad ng araw na namatay si Zihi 3 taon na ang nakalipas, ang pagkakaiba lang ay noon, estranghero pa rin sila sa isa't isa. Ngunit ngayon, sila ay naging pinakakilalang estranghero. Noong araw na iyon, nalaman ng ama ni Honmi mula sa kanyang subordinate na ang kalihim na tumalon sa gusali 3 taon na ang nakalipas ay may isang nakababatang kapatid na babae na nagtatrabaho sa kumpanya. Kasabay nito, narinig din niya na ang babaeng ito, dahil sa pagnanais na maghiganti para sa kanyang ate, ay maraming beses na gumamit ng hindi nagpapakilalang pagkakakilanlan upang siraan si Honmi online. Sa pagkarinig nito, nagalit ang matanda at nagpasya siyang bigyan ng leksyon ang kanilang buong pamilya. Orihinal silang isang mag-asawa na nagmamahalan ng tapat, ngunit nang malantad ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ate. Sa huli ay hindi nila nalampasan ang panghihinayang ng kanilang konsensya at moralidad at napilitang maging estranghero. Binalak ni Honmi na manatili sa tabi ni Zogun hanggang sa huli ng kanyang buhay. Ngunit bigla isang araw, sinabi ng ama ni Zogun kay Honmi na huwag na siyang bumalik dahil tinaasa ng masamang may-ari ng bahay ang upa ng ilang beses. Nang makita ang malungkot na likod ng matanda, agad na nahulaan ni Honmi na ito ay gawa ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na gustong makipagkita. Pagdating, nagulat si Honmi nang matuklasan na inayos ng kanyang ama ang isang blind date para sa kanya at ang target ay si Junjung. Sa harap ng matanda, hindi itinago ni Junjung ang kanyang damdamin para kay Honmi na nagpasaya sa matanda. Ngunit biglang nagbago ng ugali si Junjung at sinabing hindi niya gusto ang isang diktador at makasariling biyenan na tulad niya. Sa pagkarinig nito, agad na nagbago ang mukha ng matanda at sa huli ay napilitan siyang umalis ng malungkot. Tungkol naman kay Zogun, matigas siyang tumangging umalis. Sapagkat 30 taon na silang naninirahan doon, ang bahay ay nagtataglay ng napakaraming magagandang alaala, kasama ang init ng namatay na ina at kapatid na babae. Higit pa rito, ang paggugupit ng buhok ay pangarap ng kanyang ama habang buhay. Ang bahay na ito ay naglalaman ng napakaraming bagay na hindi kayang bitawan para sa mag-ama. Naisip ni Zogun na ang tanging paraan upang makapanatili ay ang pataasin ang reputasyon ng barbershop at sa gayon ay makaakit ng mas maraming customer para sa kanyang ama. Gayunpaman, habang nag-iisa siyang nakatayo sa kalye at nagpapamahagi ng mga flyer, isang malaking oso ang biglang lumitaw mula sa karamihan. Agad na naging masigla ang eksena at nakilala agad ni Zogun ang malaking oso na iyon bilang si Hwangki. Nang makita ang nakatutuwa ngunit walang kasanayang galaw ni Hwangki, agad na nawala ang kalungkutan sa mukha ni Zogun. Nang maghiwa-hiwalay ang karamihan, gusto talagang malaman ni Zogun kung tama ang kanyang hula, kaya nagtaka siyang susubukan niyang tanggalin ang ulo ng oso. Hindi niya inaasahan, niyakap siya ng mahigpit ng malaking oso. Isang sanggol na dumadaan ang nakakita sa eksena at nagtatakang nagtanong sa kanyang ina, kung ang tao at ang malaking oso ay magkainlaban at magkakababy. Magiging beer brother ba siya o beer sister? Pagkatapos, sa tulong ni Hwangki at ng mga miyembro ng grupo, unti-unting nakilala ng maraming tao ang barbershop ng ama ni Zogun. Ngunit ang epekto ay hindi pa rin tulad ng inaasahan. Kaya, naisip ni Hwangki na humingi ng tulong kay Junjung na imbitahan ang isang sikat na bituin upang maging tagapagtaguyod. Sumang-ayon si Junjung, ngunit mayroon siyang isang kondisyon, dapat magkunwari si Hwangki na kanyang kasintahan sa loob ng isang araw dahil ang bituin na kanilang inimbitahan ay ang dating kasintahan ni Junjung. Dahil sa pagnanais na tulungan si Zogun, napilitang sumang-ayon si Hwangki. Ngunit nang dumating sa tagpuan, may iba pang ideya si Junjung. Hiniling niya kay Hwangki na halikan siya sa harap ng kanyang dating kasintahan upang mabawi ang kanyang nawalang danga noon. Sa harap ng hindi makatwirang kahilingan na ito, syempre, hindi sumang-ayon si Hwangki kaya agad na umalis si Junjung. Sa wakas, napilitang sumang-ayon si Hwangki muli, ngunit ang halik ay dapat sa pisngi lamang. Kahit na medyo hindi masaya si Junjung, pansamantala niya itong tinanggap. Ang halik na ito ay naglalaman ng pag-aatubili ni Junjung para kay Hwangki at isa ring halik ng pamamaalam para sa kanya. Maya-maya pa, sa ilalim ng promosyon ng sikat na bituin, ang negosyo sa bahay ni Zogun ay umunlad ng husto. Ang pila para sa paggupit ng buhok ay umaabot mula sa simula ng taon hanggang sa pagtatapos ng taon at ang mag-ama ay napagod na sa pagbibilang ng pera at si Junjung ay lumipad na sa ibang bansa. Gayunpaman, sa sandaling nasa rurok ang negosyo ng barbershop, nakatanggap si Zogun ng isang tawag sa telepono. Lumalabas na ang lalaking dating lihim na nagmahal kay Jaehae ay hindi pa rin makalimutan ang pagkamatay ng kanyang minamahal. Ipinost niya ang lahat ng impormasyon na ibinigay ni Zogun noon online. Ang pangyayaring ito ay parang malaking dagok sa kampanya ng matanda para sa pagiging alkalde. Kasabay nito, nasira rin ang reputasyon ni Hwangki, kaya nilapitan ng matanda ang kanyang anak upang magplano at ibunton ang lahat ng problema kay Direktor Kang na nagbitiw na. Ang malupit na pagkilos ng ama ay nagpagalit sa anak. Masakit niyang pinuna ang kasakiman at kawalang pakialam ng kanyang ama. Nang makita ang kanyang anak na lalaki na laging mahina na biglang sumalungat sa kanya, nagsimula ring pag-isipan ng matanda kung tama o mali ang mga bagay na ginawa niya sa nakalipas na mga taon. Pagbalik sa kumpanya, nagpa siya si Hwangki na magbitiw. Bago umalis, ipinasa niya ang kumpanya kay Direktor Kang.
Tungkol naman kay Zogun, isinaysay niya ang buong kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ate sa kanyang ama. Ang matandang ama, pagkatapos marinig ito, ay labis na nasaktan, ngunit umasa siyang makahanap ang kanyang anak ng sarili niyang kaligayahan. Sa ilalim ng aliw ng kanyang ama, sa wakas ay ngumiti ng masaya si Zogun. Nagtatapos na rito ang pelikula. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel upang makapanood pa ng mas maraming magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.